Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1171-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Clank. Ang tunog ng pagbangga ng metal. Nanlabo ang mga mata ni Mateo. Isang espadang pamatay ang naharang ni Carson. Pagkatapos ng 20 taon, ito ang unang pagkakataon na naging ganito kalapit ang magkapatid na apprentice. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Ang espada sa kamay ni Carson ay isa ring banal na artifact. Parang gulat na gulat ka na may hawak akong banal na artifact. Sabi ni Carson nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Clank. Ang enerhiya ng asensya ng dalawang tao ay biglang nawala at humiwalay sa isa't isa. Humugat ng malalim na buntong hininga ang Blood Soul Trio, pakiramdam nila ay mapalad silang nakaligtas sa isang sakuna. Maraming salamat sa Panginoong Banal na Anak sa pagsadjep. Walang kakayahan ang nasasakupang ito at bigo siya, Panginoong Banal na Anak. Bumuhos ng malakas ang pawis ni Blood Soul habang ikinukuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing. Malamig na sumangot si Carson at sinabing, kung hindi dahil dyan, may silbi pa rin kayo, sa tingin ninyo ay may iligtas kayong lahat ng upuang ito. Isang grupo ng mga walang kwentang tao, hindi man lang kayang magdulot sa kanya ng kahit kaunting pinsala. Maraming inihandang pagkakataon si Carson at inakala pa niya na kaya niyang saktan ng malubha si Mateo. Sino ang mag-aakala na bukod sa pagpapakita ni Mateo ng ilang mga baraha, hindi naman siya nagdulot ng malaking pinsala kay Mateo. Hindi nang ahas na tumanggi sina Blood Soul at ang iba pa, at dali-daling umatras. Dahil kumilos na ang banal na anak, natural na hindi na nila ito kailangan. Bukod dito, gulat na napansin ni Blood Soul na hindi na nila kayang makisali sa labanang ito. Napakadali para kay Mateo na gustuhing lipulin sila. Ang walang kamatayang katawan ay isa lamang biro sa harap ni Mateo. Pinaglaruan ni Carson ang hawak niyang banal na espada at sinabing may pagtataka, noon, ang mga Deity Realm Powerhouse na namatay sa kamay ng Divine Master ay napakarami para isa-isahin. Isang banal na espada lang, hindi na kailangang mag-asaran pa. Naging seryoso ang tingin ni Mateo, at ibinuko niya ang kanyang bibig at sinabing, ang Divine Master na tinutukoy mo, isa kaya ito sa mga Diyos-Diyosan sa langit, kanoo. Ngumiti si Carson at sinabing, mukhang marami ka nang alam. Nabuo na nga lang ang banal na inang Diablo. Kahit na malubhang nasugatan siya ng banal na espada, basta't gumaling siya at makikipag-ugnayan sa Panginoong Divine Master, sa tingin mo ba ay may pag-asa ka pa? Sumulyap si Mateo sa kanya nang may kahulugan at sinabing, niloloko mo ba ako? Walang balak na tumanggi si Carson, at sinabing, kapatid na nakababata, matalino ka at dapat mong malaman ang loika ng isang mahusay na ibon na pumipili ng puno na dapuan. Isang digmaan na walang pag-asa ng tagumpay, bakit mo kailangang tanggapin ang isang mahirap na trabaho na hindi mo kayang abutin? Sa pagkakaintindi mo sa akin, hindi mo ba iniisip na ang pagsasabi ng mga salitang ito ay parang pagsasayang ng iyong hininga? Sa tingin mo ba ay sasang-ayon ako? Sabi ni Mateo habang natatawa ng may pangungutya. Sabi ni Carson, nagbago na ang panahon. Simula ng personal mong nasaksihan ang pag-usbong ng Holy Mother Devil Flower, naniniwala akong dapat mong malaman na wala ka talagang pagkakataong magtagumpay. Ang Absolute Heaven ay may katulong na si Jiang Chen sa Origin Deity Realm Powerhouse na ito. Pero bukod sa iyo, sino pa ang naroon? Kung walang Deity Realm, mas lalong hindi matatalo sina Divine Master Kanoo at Holy Mother Devil Flower. Biglang nagkunot ang noo ni Mateo nang marinig iyon. Nang makita ito ni Carson, nagpatuloy siya, sa totoo lang, noong mga araw na iyon nakasama kita at si Master, tuwang-tuwa rin ako. Pero wala akong kontrol sa sarili ko. Ang survival order ng lahi ng demonyo ay parang hari ng mga mortal sa kanyang mga nasasakupan, isang kaisipang mabuhay, isang kaisipang mamatay. Kung pag-uusapan natin yan, baka hindi kayo maniwala. Tinataka ng Divine Master ang aking banal na kaluluwa sa banal na kaluluwa ng isang tao. Kaya naman, hindi ninyo ito napansin. Pero sa loob ng maraming taon, kinakalawang na ako ng kaluluwa ng tao. Masasabing isa akong kalahating demonyo, kalahating tao na kakaiba ngayon. Tungkol sa insidente ni Master, ang masasabi ko lang. Lubos akong nakikiramay.
Kailangan mong malaman, ang huling kapalaran ng anak ng utos ng langit ay kamatayan. Ganoon ang ganap na langit, si Fang Tian sa loob ng 50,000 taon ay ganoon din. Kung pag-uusapan ang mga karapat-dapat na gawain at dakilang mga nagawa, sino ang makakalaban ng mga anak ng langit sa kasaysayan ng sangkatauhan? Ngunit tingnan mo, sa mga anak ng langit na alam mong utos, sino pa ang naroon? Masasabing tumatagos sa puso ng isang tao ang mga salita ni Carson. Pinag-uusapan niya ito hanggang sa sandaling nag-atubili si Mateo. Hindi siya nagsabi ng mga bagay tulad ng kung ano ang nangingibabaw sa banal na kaharian, siya lamang ang naghahari ng kataas-taasan, at iba pa. Dahil alam niyang wala talagang interes si Mateo. Ang pagkilos gamit ang damdamin, pag-unawa gamit ang katwiran, ang pinakamahusay na paraan para maakit si Mateo. Gayunpaman, medyo natarante si Trenton sa loob ng Vast Heaven Pagoda nang makita niya ang nanginginig na anyo ni Mateo. Mateo, hindi dapat pagkatiwalaan ang lahing demonyo. Napakasama at napakaambisyosa nitong si Carson, hindi ka dapat magpaloko sa mga panlilinlang niya. Nag-aalalang sabi ni Trenton. Junior brother, tayo ay kapwa-disipulo sa loob ng 500 taon. Sa loob ng 500 taon na ito para sa akin, ang kalahating tao, kalahating demonyo na kakatwang ito, talagang nagpainit ito ng aking puso. Pero si Kanoo, noong araw na ako ay ipinanganak, ako ay tinatakan niya, at naging ganitong kakatwang anyo. May masasabi akong sikreto. Ngayong nawawala na ang heaven daw ng divine realm, nawala na ng interes si Kanoo dito. Matapos itong masakop, gusto pa rin niyang mag-isip ng paraan para makabalik sa lugar na kanyang pinanggalingan. Sa oras na iyon, itatatag natin muli ang kaayusan sa divine realm at pananatilihin ang kasalukuyang estado. Hindi ba't maganda iyon? Mahusay na sabi ni Carson. Dahil dito, mas lalong natarante si Trenton at sinabing, Mateo, huwag mong pakinggan ang mga kasinungalingan niya. Siya. Tumahimik ka para sa batang Panginoon na ito. Biglang sigaw ni Mateo. Natigilan si Carson nang marinig iyon ngunit nakita niyang nilabas ni Mateo ang Vast Heaven Pagoda at casual na nagpakawala ng ilang spell. Hindi na may parating ni Trenton ang boses. Nang makita ni Trenton na nasa loob ang sitwasyon, mas lalo siyang natarante na parang langgam sa mainit na kawali. Pero tuluyan ng kontrolado ni Mateo ang Vast Heaven Pagoda. Siya, ang espiritu ng artifact, ay walang magawa. Nang makita ni Carson ang sitwasyon, hindi niya maiwasang matuwa sa kanyang puso. Mukhang yumapekto ang panghihikayat niya. Sabi mo ngayon lang, mag-iisip siya ng paraan para makabalik sa dati niyang lugar. Ano? Ibig sabihin nito? Seryosong tanong ni Mateo. Sabi ni Carson, ang lahi ng demonyo ay hindi talaga lahi ng banal na kaharian. Kung paano sila napunta sa mundo, pasensya na, hindi ko rin alam. Kumunat ang noo ni Mateo at nagsimulang magmuni-muni. Ang balitang ito ay tunay ngang isang nakakagulat na balita para sa kanya. Pero, narinig ko na sinabi ni Kanoo dati, sila. Isang liwanag ang kumislap. Biglang sumugod si Carson. Naghihintay siya ng pagkakataon kung saan naging pabaya si Mateo sa pamamagitan ng pagsasalita hanggang ngayon. Hindi siya umaasa na minampa si Mateo ng katapatan sa lahing demonyo. Ngunit alam niyang tiyak na magiging interesado si Mateo sa kasaysayan ng lahing demonyo. Kaya naman, hangukay siya ng hukay ng paunti-unti, hinihintay ang panandaliang pagkawalang isip ni Mateo. Kapag nagpalitan ng suntok ang mga eksperto, sapat na ang isang iglap. Maingat sa payo, mabilis sa aksyon. Mabilis at sukdulan ang espada ni Carson. Kung ikukumpara sa mas malawak na teleportasyon ni Mateo, hindi rin ito natalo. Hindi lang talaga inakala ni Carson na kasabay nito ay gumalaw din si Mateo. Clank! Clank! Dalawang mahahabang espada ang nagtagpo at nagdaan, at naghiwalay ng magtama. Sa malayo, hindi mapigilan ni na Blood Soul at ng iba pa ang paglunok ng kanilang laway. Ang eksenang iyon ngayon lang ay talagang nakakapanabak. Kahit sila ay kinuha rin ni Carson at inakala pa nilang talagang nire-recruit ni Lord Holyson si Mateo. Pero sino ang mag-aakala na sa isang iglap, biglang nagbago ang sitwasyon? Blood Grudge, sila. Sino ang nanalo? Hindi napigilan ni Blood Soul na tanungin ang Blood Grudge sa katabi. Umiling si Blood Grudge at nagpakita rin ng kinakabahang tingin. Faff!
Biglang tumalsik ang sariwang dugo mula sa dibdib ni Mateo, at hindi niya namamalayang napaluhod siya ngunit huminto sa kalagitnaan. Hahaha. Tunay ngang kahanga-hanga ang Panginoong Banal na Anak. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng 3 taong blood soul ang labis na tuwa. 1172. Mateo, ayos ka lang ba? Automatiko ring naaalis ang restriction ng Vast Heaven Pagoda sa ngayon. Dali-daling lumabas si Trenton ng Vast Heaven Pagoda at tiningnan si Mateo nang may pag-aalala. Ang kutis ni Mateo ay mapatla, ang dugo sa kanyang dibdib ay bumubulwak na parang bukal, na nakakatakot tingnan. Ang mga sugat na inukit sa pisikal na katawan ng isang banal na espada ay hindi ganoon kadaling pagalingin. Baliw na pinaikot ni Mateo ang Tyrant Dragon Regeneration Art, ngunit medyo mabagal ang paghilom ng mga sugat. Ayos lang ako. Puting-puti ang kutis ni Mateo habang mariin niyang sinasabi. Pipatayin mo siya. Arg! Napaungol si Carson, na parang inuubos ang lahat ng lakas ng kanyang katawan. Puchi! Pagkatapos ng tunog na ito, naputol ang katawan ni Carson sa baywang. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng trio ng Blood Soul. Hindi nila inakalang sa round na ito, si Mateo pala ang nanalo. Dibdib lang ang nasugatan ni Mateo, habang si Carson ay nahati sa baywang. Gayon din, gamit ang isang banal na artifact, ang sugat ay hindi rin gumaling. Pero walang duda, mas lalong naging mapanganib ang sitwasyon ni Mateo ngayon. Hindi masasabing mabilis ang reaksyon ng 3 taong Blood Soul. Mabilis silang tumakbo palabas, sumugod papunta kay Mateo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Trenton at akmang kikilos na sana, ngunit pinigilan siya ni Mateo. Hayaan mo ako. Pagkatapos magsalita, bumulong si Mateo ng mahina. Isang mahiwaga at mahirap unawaing batas ng banal na daw ang unti-unting lumitaw. Ang Vast Heaven Stone Steel ay biglang lumaki mula sa maliit, at sumalpok patungo sa 3 tao. Hindi inakala ng 3 Blood Soul na mayroon pa palang ganoong kalabang kalaban si Mateo. Dahil hindi handa, agad silang napigilan ng Vast Heaven Stone Steel. Ang Vast Heaven Stone Steel na may dalang mga batas ng banal na daw ay direktang dumurog sa 3 tao. Maging ang itim na gas na namuo sa kanila ay direktang nawasak din ng Vast Heaven Stone Steel. Ang Vast Heaven Stone Steel at ang Evil Extermination Sword ang orihinal na sumpa ng lahing demonyo. Kayang-kaya nang gamitin ni Mateo ang bahagi ng kapangyarihan ng Vast Heaven Stone Steel. Paano kaya ito kayang tiisin ng Blood Soul Trio? Siyempre, ito ay pangunahing dahil pa rin sa matinding pinsalang natamo ni Mateo sa kanila noon gamit ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Malaki na rin ang nabawa sa kanilang kasalukuyang lakas. Power! Pagkatapos supulan ni Mateo ang Blood Soul Trio, samukha rin siya ng malaking subo ng dugo. Gamit ang banal na asensya at ang kapangyarihan ng mga batas ng banal na daw, lalo na sa ilalim ng mga pangyayari ng malubhang pinsala, mas lalo nitong pinalala ang pasanin sa kanyang katawan. Mateo! Dali-daling lumapit si Trenton para alalayan siya. Kumaway si Mateo at sinabing, ayos lang ako. Senior, bumalik ka muna sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Hindi pa tapos ang laban na ito. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Trenton, ngunit sa huli ay tumango pa rin siya at bumalik sa loob ng Vast Heaven Pagoda ng labag sa loob. Sa kasalukuyan, ang ganitong antas ng labanan ay hindi pa niya kayang salihan. Sa oras na ito, isang madugong liwanag ang sumilay sa kalangitan mula sa katawan ni Carson. Ang bahagi kung saan siya naputol sa baywang ay muling nagdugtong, na mukhang napakasakit. Malinaw na ginagamit niya ang oras para mabawi ang kanyang lakas. Hindi nasugatan ng espadang ito ni Mateo ang kanyang mahahalagang bahagi ng katawan. Kahit ang mga ordinaryong martial artist ay hindi maaaring patayin, lalo na ang isang halimaw na tulad ni Carson. Umikot din hanggang sa limitasyon ang Tyrant Dragon Regeneration Art ni Mateo, at gumaling ang kanyang sugat. Kasabay nito, nakalunok pa siya ng isang tier sham na medicinal pill. Napakatuso, junior brother. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Carson na nasa loob ng Bloodlight. Malamig ang tono niya. Malinaw na labis niyang dinamdam ang suntok ni Mateo kanina. Unti-unti niyang inaakit si Mateo ngunit hindi niya inaasahan na isa-isang panlilin lang ang sinasalubong ni Mateo, at sinadya pa niyang isara ang Vast Heaven Pagoda para makita niya ito. Sa huli, nahulog siya sa pagkana ni Mateo. Ngayong round na ito, siya pa rin ang natalo ng kaunti.
Nagkonsabo ka rin. Ang pagliligtas sa kanila ngayon ay malamang para maging scapegoat ka lang para sa iyo, di ba? Wala siyang pag-aalinlangan noon na hayaan si Bloodsoul at ang iba pa na isuko ang kanilang mga sarili kay Mateo upang patayin, para lalong lumala ang mga pinsala ni Mateo. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon siya ng oras para gumaling mula sa kanyang mga sugat. Alam ni Carson na may natitira pang lakas si Mateo. Kung hindi atras si Mateo mula sa malubhang pinsala at direktang lumapit para patayin ito, halos wala na siyang natitirang lakas para gumanti. Isa lamang basura. Ang mamatay para sa akin ay para sa kanila. Walang pakialam na sabi ni Carson. Talagang nararapat sa iyo ang kamatayan. Haha, ang nakababata kong kapatid, umabot na sa puntong ito ngayon, hindi mo pa rin ba ako naiintindihan? Kaya nga, naparito ako para patayin ka. Hindi mo ako mapapatay. Sa labanang ito, ikaw ang mamamatay. Ganoon ba? Kung gayon, Terra. Ulitin natin, ano ang masasabi mo? Habang nagsasalita, dahan-daang tumayo si Mateo. Nabigla si Carson sa liwanag ng dugo at sinabi sa takot, ikaw. Paano ka nakabawi ng ganito kabilis? Malamig na sabi ni Mateo, dahil alam mo na natanggap ko ang Medicine God Soul Cannon, hindi mo ba mahulaan? Arcane Insight Rank. Takot na sabi ni Carson. Ang mga medicinal pills na may ranggong Arcane Insight ay naglalaman ng mga batas ng Divine daw. Ang mga pildores na nakapagpapagaling ay natural na kayang paalisan ang kapangyarihan ng mga batas na iniwan ng mga banal na artifact sa mga sugat. Kaya, pwede ka na bang umalis at mamatay na? Umalangaw-ngaw ang walang pakialam na boses ni Mateo. Isang espada ang tumama patungo sa Carson sa loob ng madugong liwanag. Pero sa sumunod na segundo, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Tumayo lahat ng balahibo niya sa katawan. Tumunog ang alarm bell ni Mateo, at pinili niyang mag-teleport ng mas mabilis sa unang sandali. Dugtong lumilipad na espada. Isang kakaibang boses ang biglang lumabas mula sa loob ng madugong liwanag, ibang-iba sa karaniwan kay Carson. Gayunpaman, nang ang hindi mabilang na kulay dugong mga espadang lumilipad ay walang katapusang pinalaki sa mga pupil ni Mateo, nakaramdam si Mateo ng matinding presyon. Nang walang pagpipigil kahit kaunti. Layunin ng espada na kumukonekta sa kabanalan. Nag-ipon si Mateo ng essence energy, at inactivate ang Evil Extermination Divine Sword hanggang sa limitasyon. Isang siksik na sapot ng espada ang sumalubong sa paparating na mga espadang kulay dugo. Ang mga lumilipad na espadang ito ay hindi totoong mga espada, kundi isa-isa na may siksik na enerhiya ng espada. Nagsanib ang enerhiya ng espada at enerhiya ng dugo. Pu. Di nagtagal, nagbanggaan ang sapot ng espada ni Mateo at ang mga espadang dugo. Sa unang suntok, muntik nang samuka si Mateo ng dugo. Isa itong pagsalungat ng mga batas ng banal na Dao. Gayunpaman, tila mas mataas ang antas ni Carson. Pinaikot ni Mateo ang Black Tortoise Treasure Body Divine Art at Tyrant Dragon Regeneration Art, at pilit na pinigilan ang kanyang gumugulong na enerhiya ng dugo. Kasabay nito, ang Evil Extermination Sword na nasa kanyang kamay ay hindi tumigil kahit isang segundo, sumasayaw hanggang sa ito ay maging hindi makapasok. Sandaling tila tinamaan ng hindi mabilang na mabibigat na martilyo ang dibdib ni Mateo. Hindi agad naghilom ang mga sugat mula kanina. Sa ilalim ng mga atake ng hindi mabilang na mga espadang dugo, muling nahati ang kanyang sugat. Power! Sa wakas, nalampasan ni Mateo ang alon ng mga espadang dugo. Ngunit ang mga pinsala sa kanyang katawan ay lumala ng ilang beses. Sa puting mahahabang damit ni Mateo, puno na ito ng maitim-itim na pulang mantsa ng dugo. Hindi talaga madaling pakisamahan si Carson. Sa liwanag ng dugo, dahan-daang lumabas si Carson. Ang kanyang putol na katawan ay muling nagkapira-piraso ng buo sa oras na ito. Little Junior Brother, hindi pa rin katanggap-tanggap ang galaw na ito, di ba? Masyado ka ring pabaya. Ang kakayahan sa pagbangon ng lahi ng demonyo ay itinuturing masama. Kahit ikaw ay nakabawi, hindi ba ako makakabawi? Malapad ng ngiti ang sinabi ni Carson kay Mateo. Gumugulo ang dugo sa katawan ni Mateo. Sa oras na ito, hindi man lang siya makapagsalita. Ang mga espadang dugong iyon ay mukhang napakabasura at ordinaryo, ngunit ang lakas nito ay hindi kapani-pani walang nakakatakot.
Ang Evil Extermination Divine Sword na ginamit niya ng may banal na asensya ay hindi talaga kayang pigilan ang epekto na dulot sa kanya ng kapangyarihan ng mga batas. 1173. Hey, pag-uusapan ng mga henyo, hindi lang ikaw ang nag-iisa sa mundong ito. Nitong ilang taon, hindi ako ang nakatatandang kapatid mo. Pinagsama ng Bloodshed Flying Sword na ito ang transcendent na blood daw ng lahi ng demonyo at ang sword daw ng lahi ng tao. Sa kapangyarihan, hindi ito mas mahina kumpara sa 10 dakilang banal na hari, ang mga ganong uri ng powerhouse, sabi ni Carson ng may bahagyang ngiti. Naramdaman ni Mateo na ang mga espadang dugong ito ay parang mga bola ng kanyan. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, nabugbog pa rin siya at nagtamo ng malubhang pinsala. Dahil sa lakas ng depensa ni Mateo, hindi ito kayang gawin. Tigilan mo na ang pag-iisip ng walang kabuluhan. Sa tingin mo ba bibigyan kita ng pagkakataong huminga ng malalim? Ngayon, ipapadala ka ng nakatatandang kapatid mo para makipag-ugnayan muli sa matandang iyon. Biglang naging matatag si Carson. Bigla niyang hiniwa ang banal na espada sa sarili niyang palad. Agad na tumalsik ang sariwang dugo sa buong banal na espada. Dugong lumilipad na espada, habulin mo ako. Muli, hindi mabilang na mga espadang dugo ang humampas sa ere at dumating, at talagang may dalang mga tunog ng sipol. Sa pag-ataking ito, wala nang mapagtataguan si Mateo. Ngunit sa sumunod na sandali, ang ekspresyon sa mukha ni Carson ay naging lubhang kaakit-akit. Isang kabibe ng pagong na kasing laki ng tao ang lumitaw sa harap ni Mateo. Mistikong sining na banal na batong pagong. Ang orihinal na walang kapantay na mabilis at mababanges na mga espadang dugo ay bumangga sa balat ng pagong at hindi talaga kayang magpakilos kahit isang alon. Nanlaki ang mga mata ni Carson, ngunit ayaw niyang maniwala sa lahat ng nakita niya sa harap ng kanyang mga mata. Isa na namang round ng Bloodshed Flying Sword. Gayunpaman, hindi pa rin ito nagdulot ng anumang kaguluhan. Pagkatapos ng Mystic Art Holy Tortoise Shell, kasalukuyang ginagamit ni Mateo ang lahat ng oras para mabawi ang enerhiya ng asensya. Ang Tyrant Dragon Regeneration Art ni Mateo, kasunod ng pagtaas ng lakas ng katawang tao, ay nakultivate na sa huling yugto ng ika-9 na antas. Sa ngayon, ang lakas ng paggaling ay lubhang kahanga-hanga. Isa pa, ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Arcane Insight Medicinal Pill noon ay hindi pa rin kumukupas. Ang Mystic Art Holy Tortoise Shell ay sapat na upang lumaban hanggang sa makabawi siya ng lakas. Biglang may naisip si Carson at nagulat na nagsalita, ito. Ito kaya ang nawawalang pinakamahalagang kayamanan ng Black Tortoise Clan, ang Mystic Art Holy Tortoise Shell. Sus Mariosep, ang swerte ng batang ito ay talagang napakahirap paniwalaan. Habang iniisip ito, nanlamig ang mukha ni Carson, at sinabi niya, hindi maaari. Hinding-hindi ko siya hahayaang makabawi ng lakas. Kung hindi, ang mga kahihinatnen ay masyadong kakilakilabot para isipin. Sa likas na katangian, nakaramdam si Carson ng bahid ng pagbabanta. Boom! Bigla, nabalot ng itim na gas ang buong katawan ni Carson. Ang nagngangalit na malademonyong enerhiya ay nagbigay sa mga tao ng isang nakakakabang pakiramdam. Chi! Muling hiniwa ni Carson ang sarili niyang palad, saka ibinuhos ang sarili niyang dugo sa banal na espada. Ang banal na espada ay naglabas ng matinding mga pagyanig na tila labis na ayaw. Sabi ni Carson nang may nakakapangilabot ng ngiti, karangalan mo ang pagiging damit pangkasal para sa upuang ito. Mga apoy ng dyablo na sumusulpot sa langit, itago mo para sa akin. Isang ulap ng itim na gas ang agad na bumalot sa banal na espada. Ang pag-aatubili ng banal na espada ay talagang napigilan. Ang malademonyo na enerhiya ni Carson ay hindi mabilang na beses na mas puro kumpara sa karaniwang halimaw. Kahit na kumpara sa Fiend God na si Jielan, hindi rin ito gaanong mas mababa. Arg! Umungol si Carson, biglang tumaas ang aura ng buong pagkatao niya. Lubos na pinunit ng mga sumasabog na kalamnan ang kanyang mga damit. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay naging hindi pangkaraniwang mabangis. Ang buong pagkatao niya ay parang isang mabangis na halimaw. Matthew, gusto kong makita kung gaano katagal tatagal itong tortoise shell mo. Bloodshed Fiend Sword.
Biglang naglaho ang anyo ni Carson, na parang nawala sa ere. Putok. 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 Nang sumunod na sandali, sunod-sunod na malalakas na kalabog ang narinig. Sa Mystic Art Holy Tortoise Shell, maririnig ang malalakas na pagsabog. Patong-patong na kumalat ang mga alon ng nakakatakot na alon ng enerhiya, na nagpasabog sa buong bahay at katawan ng bundok ng Medicine King Hall at naging isang tumpok ng alikabok. Ang ganitong antas ng epekto ay halos nasa hangganan na ng kung ano ang maaaring makamit ng mga powerhouse ng Divine King. Alam ni Carson na ang Mystic Art Holy Tortoise Shell na ito ay tiyak na hindi ginamit ni Mateo. Isa itong kayamanan na minsanan lamang ibinenta. Hanggat patuloy siyang umaatake, mapapabilis nito ang paggamit ng Mystic Art Holy Tortoise Shell, at mababawasan ang oras ng paggaling ni Mateo mula roon. Ang dalawang tao ay nakikipagkarera laban sa oras. Pagkatapos ng Mystic Art Holy Tortoise Shell, hindi gumalaw si Mateo. Para bang wala ni Katie Ting na kaugnayan sa kanya ang lahat ng bagay sa labas ng mundo. Ilang sandali lang ang nakalipas, sa isang bakanteng lupain sa Vast Heaven Pagoda, nakatayo ang 1,000 magkakaparehong fiery sa hanay. Kung titingnang mabuti, magkakaiba ang anyo ng mga fiery na ito. Ang ilan ay nakaupo ng nakakross ang mga paa, ang ilan ay naglalaro ng apoy sa kanilang mga palad, habang ang ilan ay nasa estado ng pagmumuni-muni. Mayroon pang ang ilan na naglalaban ng pares. Sa plataporma, bahagyang nakapikit ang mga mata ng pangunahing katawan ni Fiery, nakaupo ng nakakross ang mga paa, na parang may naiintindihan. Bigla, isang boses kumalat sa Vast Heaven Pagoda. Fiery, kailangan ko ang tulong mo. Boses iyon ni Mateo. Biglang iminulat ni Fiery ang kanyang mga mata at sumagot, sige, kuya, pupunta ako ngayon din. Pagkatapos magsalita, nanginig ang buong katawan niya. Ang 1,000 fiery clones na iyon ay naging mga daloy ng dumadaloy na liwanag, diretsyong bumubuho sa kanyang katawan. Muling ipinikit ni Fiery ang kanyang mga mata. Inuunawa niya ang pagkakaintindi ng 1,000 Fieries na ito. Pagkatapos ng 100 paghinga, dahan-dahang iminulat ni Fiery ang kanyang mga mata. Lumitaw ang mga sinag ng nagniningning na liwanag sa kanyang mga mata. Sa tabi, ibinuka ni Trenton ang kanyang bibig at sinabing, kumusta? Sabi ni Fiery nang may magaan na ngiti, sa unang antas, natutunan ko na ang mga pangunahing kaalaman. Nanginig ang buong katawan ni Trenton, at gulat na sabi niya, ang bilis naman. Tumanggaw si Fiery at sinabing, ako ay isang likas na espiritu ng apoy. Ang pag-unawa sa kapangyarihan ng pinagmumula ng apoy ay masasabing magbubunga ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Bagamat mahirap ang mga batas ng banal na Dao, para sa akin ngayon, hindi ito isang bagay na malayo sa aking abot. Higit sa lahat, ang paraang ito na naisip ni Kuya ay sadyang napakatalino. Pero bumantong hininga si Trenton at sinabing, oo nga, hindi ko talaga alam kung paano lumaki ang ulo ng batang ito, para isipin pa ang ganitong uri ng paraan ng paglilinang. Gumagamit ng mga clone para linangin ang paraan ng paglilinang, tapos nagtitipon sa pangunahing katawan. Katumbas ito ng pagkakaroon ng 1,000 fiery na naglilinang ng sabay-sabay. Kahit na ang mga epekto ay mas mababa kaysa sa paglilinang ng pangunahing katawan ng mag-isa, kapag nagsama-sama na ang mga clone na ito, ang mga epekto ay 10 beses, o 100 beses pa nga ng bilis ng paglilinang ng pangunahing katawan. Matapos makuha ni Mateo ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art mula kay Yunteng doon, bigla siyang nakaisip ng kakaibang ideya at ibinahagi ang pamamaraang ito ng cultivation kay Fiery. Ang mga apoy ng asensya ay isinilang mula sa langit at lupa sa simula pa lamang, at ang Cleansing Sandal Flame Lotus ay isa ring espiritual na halaman mula sa langit at lupa. Sa kasalukuyang cultivation realm ni Fiery, ang pag-unawa sa Spirit Bristle 9 niyang Divine Art ay tunay na sumusulong sa napakalaking bilis. Samantala, sa oras na ito, natutunan na ni Fiery ang mga pangunahing kaalaman sa unang antas ng Divine Dao chapter ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art. Kung pag-uusapan ang lakas, mas malakas na siya kumpara sa ordinaryong Peak Void Mystic. Napakagaling talaga ni Big Brother. Senior, lalabas ako para tulungan si Big Brother. Sabi ni Fiery kay Trenton. Putok. 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 Si Carson ay parang isang walang humpay na makinarya ng digmaan, na gumagamit ng walang kapantay na makapangyarihang opens iba upang bombahin ang Mystic Art Holy Tortoise Shell.
Sa ilalim ng kanyang walang sawang pagsisikap, ang panginginig ng Mystic Art Holy Tortoiseshell ay lalong lumakas ng lumakas. Sa wakas, kasabay ng isang malakas na putok, hindi na nakayanan ng Mystic Art Holy Tortoiseshell ang kanyang napakalaking puwersa at napalipad ng malakas. Matthew, dumating na ang oras ng iyong kapahamakan. Tuwang-tuwa na sigaw ni Carson nang makita ang eksenang ito. Pero sa oras na ito, biglang may dumating na isa pang figure sa tabi ni Mateo. Tila nagkonsultahan ng maaga ang dalawang figure, halos sabay-sabay ang kanilang mga galaw. Dalawang daluyong ng nakakatakot na kapangyarihan ng Divine Tao ang bumulwak na parang kambal na dragon na nagdire ng mga perlas. Fury Espada Fire Lotus. 1174. Dalawang kapangyarihan ng batas ng banal na Tao ang nagsanib puwersa, ngunit hindi ito kasing simple ng isa dagdagan ng isa ay katumbas ng dalawa. Si Fiery ay isinilang mula sa Cleansing Sandal Flame Lotus, habang ang Cleansing Sandal Flame Lotus ay kopya ni Mateo. Masasabing magkaugnay ang isip at kaluluwa ni na Fiery at Mateo. Ang sabay-sabay na pag-arte ng 2 taong gumagamit ng arts ay lubos na nagkakaisa. Dalawang uri ng batas ng banal na Tao na nagsasapawan, kapwa nagpapatibay sa isa't isa, ang kapangyarihan ay malayong maihahambing sa isang malayang batas ng banal na Tao. Hindi masukat ang lakas ng espadang ito. Nanliit ang mga mata ni Carson, gustong tumakas. Ngunit huli na para magbago ng galaw. Kasabay ng isang kalabog, ang mahabang espada ni Carson ay direktang tumama, lumipad palabas ng kanyang kamay. Puchi! Ang Divine Sword ng masamang pagpuksa ay marahas na sinaksak ang katawan ni Carson, na sumayre sa kanyang puwersa ng buhay. Ang Evil Extermination Divine Sword ang unang lumaban sa masasamang bagay. Ang batas ng apoy ni Fiery ay kayang maglinis ng napakaraming bagay sa ilalim ng kalangitan. Halos nakamamatay ang espadang ito kay Carson. Swoosh! Susmariosep! Sa sandaling iyon, sinaksak ng Evil Extermination Sword ang katawan ni Carson, isang makapal na itim na gas ang biglang lumabas mula sa tuktok ng kanyang ulo, at tumakas palayo. Ang bilis ng itim na gas ay napakabilis. Ngunit sa harap ni Mateo, na may alam sa sining ng mas malawak na teleportasyon, wala itong saysay kahit na mas mabilis pa ito. Gusto mo nang umalis? Tumawa ng malamig si Mateo. Agad na ipinakita ang mas malawak na teleportasyon. Paano maihahambing ang bilis ni Mateo kung walang pisikal na katawan ang Carson? Isang teleportasyon at ito ay may layong 20,000 talampakan. Hindi pa nakakalabas ng malayo ang itim na gas at naharangan na ito ni Mateo mula sa harapan. 20 talampakan. Sakop ng espada. Mahigpit nang nakakulong si Mateo sa Carson habang tumatakas. Sa oras na ito, isang patong ng maputlang puting apoy ang lumaganap sa mga hangganan ng Domain of Sword. Kung titingnan mula sa malayo, para itong ball ang apoy. Alitan sa pagpatay sa ama, ang puot sa pagkawala ng asawa. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang makatakas? Tila galing sa ilalim ng lupa ang boses ni Mateo, napakalamig na parang tinutusok ng buto. Ang alitan na mahigit 20 taon ay sumiklab lahat sa sandaling ito. Sa loob ng mahigit 20 taon na ito, ang tanging nasa isip ni Mateo araw at gabi ay ang maghiganti. Para sa layuning ito, masasabing muntik nang makatakas si Mateo. Mula sa isang walang inaalala na batang Panginoon na buong pusong nagtaguyod kay Tao, siya ay naging isang taong determinadong maging mahusay, isang makapangyarihang martial artist na dalubhasa sa martial Tao. Hindi masasabing hindi kahanga-hanga ang pagbabagong naranasan sa pagitan nito. Ngayon, sa wakas ay nakikita na rin ito. Shinyan, magkapatid tayong apprentice. Isa pa, hindi ko pinatay ang hipag, hindi pa siya patay. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Carson kung patay na si Megan o hindi. Pero sa ngayon, para mabuhay, natural lang na nanindigan siya na hindi pa ito patay. Sa ganitong paraan lamang, magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay pa. Tunay nga, nang marinig ni Mateo ang mga salitang ito, hindi napigilan ng kanyang ekspresyon ang magbago, at sinabi niya, nasaan si Megan? Pabayaan mo muna ako. Kung hindi, hindi mo na siya makikita muli. Pagbabante ni Carson. Malamig na ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, sa tingin mo ba? May kakayahan ka para makipagtawaran sa akin. Bakit wala akong kwalifikasyon? Mabuti kong nakababatang kapatid, naiintindihan kita ng husto. Alam kong tiyak na hahayaan mo akong umalis, hindi ba?
Hindi mo man lang kayang saktan ang mga dating kapwa-disipulo na iyon, hindi ba? Papatayin mo ako para sa kapakanan ng iyong minamahal. Walang pag-aalinlangang tumingin si Carson. Naiintindihan niya ng husto si Mateo. Ang pagkilala ni Mateo kay Megan, ang kanyang kasintahan, ay nagpapakita na mahal niya si Megan. Dahil sa personalidad ni Mateo na lubos na pinahahalagahan ang katapatan at mga relasyon, hindi niya ito kailanman ipaglalaban ng masama. Ito ang kanyang huling panlaban at ang pinakamabigat din na panlaban. Dahil masunuri na susuko si Mateo. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Kung hawak mo si Megan, maghihintay ka pa ba hanggang ngayon? Pero hindi madaling lokohin si Mateo habang sinasabi niya ito ng may malamig na ngisi. Pero hindi natarante si Carson at sinabi rin ito ng may malamig na pang-ooyem, sa tingin mo ba kung mahuhuli ko ang batang babae ng pamilyang Yates, itatago ko siya rito. Para sa akin, hindi lang siya basta gintong token na walang kamatayan. Anak ka ng tadhana. Kung gusto mong masira ang tadhana mo, ang batang babae ng pamilyang Yates ang punot dulo. Dati, noong sinasadya kong ipakalat ang balita tungkol sa kanyang pagpanaw para lang mahulog ka sa kasamaan. Hindi ko inakalang nakaligtas ka pala. Pero ngayon, siya na ang gintong token ko na walang kamatayan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, kumilos ka na lang. Ikaw ang magiging salarin na hindi direktang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nag-alangan si Mateo. Kahit hindi siya maniwala sa mga sinabi ni Carson, hindi rin siya nang ahas na sumugal. Kahit isa lang sa 10,000 posibilidad ang mayroon, hindi rin maaaring gamitin ni Mateo ang buhay ni Megan para sumugal. Hindi niya magagawa ang ganitong bagay, ni Mateo. Kung namatay si Megan dahil sa kanya, kahit na ipaghiganti niya ang kanyang matinding puot, ano pa ang silbi nito? Nang makita ni Carson ang ekspresyon ni Mateo, hindi niya napigil ang mapangiti. Habang mainit ang bakal, sinabi niya, hindi mo rin kailangang magduda, sa lakas ng babaeng iyon, sa tingin mo ba ay makakatakas siya sa aking pagkubkob at pagsupil? Ang lakas ni Blue Drain, nasaksihan mo na dati. Sa tingin mo ba ay makakatakas ang babaeng Yu family mula sa kanyang mga kamay? Kumunat ang noo ni Mateo. Sa pagkakataong ito, talagang nag-alangan siya. Ayon sa kanyang mga pagtatantya, kahit na umunlad si Megan sa napakabilis-bilis, imposible ring maging kapantay ni Blue Drain. Sa ganitong paraan, mas tumaas ng malaki ang posibilidad na mangyari ang sinabi ni Carson. Pwede kitang palayain, pero gusto kong makita si Megan. Malamig na sabi ni Mateo. Malamig na sabi ni Carson, ang dalaga ng pamilyang Yates ay isinasama na sa Divine Marshall Hall. Alam na ng Divine Marshall Hall na ang aking katawan ay nawasak na. Kung hindi ako magmadaling bumalik sa loob ng 3 araw, siguradong patay na ang dalaga ng pamilyang Yates. Wala kang pagpipilian. Sinabi ni Carson ang anumang pumasok sa isip niya, ngunit sinabi niya ito ng may mapamilit na kahusayan. Sa simula, napakatuso niya. Kahit para kay Mateo, mahirap ding makita ang anumang kapintasan. Sa wakas, dahan-daang binuksan ni Mateo ang Domain of Sword. Ang maputlang puting apoy na iyon na pumupukaw ng kaluluwa ay unti-unting namatay din. Nang makita ang eksenang ito, labis na natuwa si Carson. Ngunit wala siyang naramdamang kahit kaunting kislap. Hahaha. Mabuti kong nakababatang kapatid, magkikita tayong muli. Tumawa ng may pagmamalaki si Carson. Ang ulap ng itim na gas ay naging isang guhit ng umaagos na liwanag at tumungo sa abot tanaw. Pero sa pagkakataong ito, isang magandang figure ang unti-unting lumitaw sa paningin ni Mateo mula sa ibang direksyon. Kuya Mateo, ayos ka lang ba? Ang magandang figure na ito ay walang iba kundi si Megan, na sumugod palapit na mukhang pagod sa paglalakbay. Ang taong lubos na nakakaintindi sa iyo sa mundong ito ay siyang magiging kaaway at minamahal mo. Nang makita ang kawawang kalagayan ng Bright Moon City at Vast Sun City, agad na nalaman ni Megan na tiyak na hinanap ni Mateo si Carson upang maghayganti. Sa ganitong sitwasyon, halos imposibleng magkaroon ng pangalawang pagpipilian si Mateo. Kaya naman, sumugod si Megan nang hindi humihinto. Sa halos parehong oras, parehong natuklasan ni na Mateo at Carson si Megan. Tinakot si Carson gamit ang 7 kaluluwa niya sa lupa, hinihimok ang malademonyo na enerhiya hanggang sa limitasyon, gustong makatakas sa saklaw ni Mateo. Nanginig din ang buong katawan ni Mateo. Halos walang pag-aalinlangan, biglang umatake ang Fury Sword Fire Lotus. Chi!
Isang hugis bulaklak na lotus na maputlang puting enerhiya ng espada ang humampa sa kalangitan, lumipad diretso kay Carson. Kahit na mas mabilis pa si Carson, paano siya magiging kasing bilis ng linya ng enerhiya ng espadang ito na pumupunit sa kalangitan at dumating? Matthew, hindi maganda ang magiging katapusan mo. Isang matinis at malungkot na sigaw ang kumalat sa buong kalangitan at unti-unting nauwi sa wala. Ang kahangahangang enerhiya ng espada ng Evil Extermination Sword at ang kapangyarihang maglinis ng Cleansing Sandal Sacred Flame ay direktang sinunog ang ulap ng itim na gas na iyon tungo sa wala. Sa wakas ay namatay ang mayabang at dominanteng si Carson sa espada ni Mateo. 1175. How? Sa sandaling ito, pakiramdam ni Mateo ay bumukas lahat ng butas sa kanyang katawan, walang kapantay na gun ang kanyang mga paa. Ang malaking batong bumaon sa kanyang puso sa loob ng mahigit 20 taon ay sa wakas ay nabasag na. Ang pagpatay kay Carson ay pagbibigay sulit sa kanyang sarili, at higit pa rito, pagbibigay sulit sa kanyang ama na ginamit ang kanyang buhay upang protektahan siya. Ngunit ang daang ito ay natatakpan ng makapal ng mga dawag at tinak. Mabuti na lang at natapos niya rin ito sa wakas. Pero gaya ng sinabi ni Richard, si Carson ay isa lamang piyesa ng chess na itinulak sa harapang entablado. Ang tunay na taong may hawak ng kontrol ay si Heavenly Fingod Kanoo. Ang paglalakbay na ito sa Medicine King Hall ay nagbigay daan din kay Mateo na maunawaan ang ilang balita tungkol kay Fingod Kanoo. Kahit na isang katiting lang iyon. Pero ang pinaka-natatandaan ni Mateo ay kung nasaan sa mundo ang Divine Martial Hall, ang misteryosong sektang ito. Napakalinaw, malapit nang mabuo ang Fingod na si Kanoo. Kung hindi niya mahanap si Kanoo bago ito at malubha ang masaktan, o kaya'y tuluyang patayin, napakasamang isipin ang magiging resulta. Sa ngayon, ang mga pamamaraang ipinakita ni Kanoo ay sadyang nakabibighani. Ang kalaban na ito ay 100 beses na mas nakakatakot kaysa kay Carson. Tutal, ito ay isang pag-iral na maihahambing sa The West Absolute Heaven, ang ganitong uri ng Origin Deity Realm. Maliban na lang, kaya niyang makalusot sa Deity Realm. Ngunit ito ay isang mas imposibleng gawain. Kuya Mateo. Tumakbo na si Megan sa harap ni Mateo nang may mukhang naiinis. Nang makita si Megan, si Mateo ay nasa buwan din. Megan, mabuti naman at ayos ka lang. Agad na niyakap ni Mateo si Megan at sinabi ang tunay niyang nararamdaman. Para kay Mateo, napakabihirang magkaroon siya ng ganitong uri ng pagbuga ng totoong damdamin. Tunay ngang espesyal ang buhay Megan para sa kanya. Kahit si Mulingzo ay hindi pa nasisiyahan sa ganitong uri ng pagtrato mula kay Mateo noon. Hinawakan ni Mateo sa braso si Megan. Nang makita ang tunay na nararamdaman ni Mateo, hindi niya talaga mapigilan ang kanyang tuwa, at kumikirot ang kanyang puso. Dahil matagal na sinusundan ni Megan si Mateo, alam na alam niya ang bigat na nararamdaman ni Mateo. Para kay Mateo, na muling nagkatawang tao, ang Medicine King Hall ay isang napakalaking higanti. Lumalaki mula sa kabataan ng isang lower realm ng walang anumang pundasyon patungo sa kasalukuyang pinakamalaking divine realm, ang mga paghihirap na nagbunga sa pagitan nito, tanging si Megan lamang ang pinakamalinaw. Kung tungkol lang sa pagkakakilanlan ni Mateo ang pinag-uusapan, masasabing nasaksihan niya ang paglaki ni Mateo. Ngayon, personal na pinatay ni Mateo si Carson, at sa wakas ay naibaba na niya ang mabigat na pasanin. Bukod pa rito, dahil nakikita niyang ayos lang siya, sa ilalim ng malupit na kawalan ng pag-asa ng pag-ibig, kaya naman siya nagkakaganito. Kuya Mateo, binabati kita sa paghihiganti mo sa iyong matinding puot. Naging mahirap ito para sa iyo nitong ilang taon. Naniniwala ako na ang espiritu ni Panginoong Richard Z sa langit ay dapat na makakuha ng ginhawa, sabi ni Megan sa malumanay na boses, habang yakap ni Mateo. Niyakap si Megan, nang marinig ang mga salita nito, na puno ng emosyon si Mateo, ngunit bumuhos ang mga luha. Hindi basta-basta luluha ang isang lalaki kung hindi naman sasakit ang puso niya. Ang pagtataksil ni Carson ay minsang nagpagalit at naguluhan kay Mateo. Ngayong nabunyag ang katotohanan, si Carson ay isa palang especially iyan ng isang halimaw na lahi. Pero kahit na ganoon, siya at ang miyembrong ito ng lahing demonyo ay naging magkapatid na apprentice sa loob ng 500 taon. Hindi masasabing hindi komplikado ang kasalukuyang emosyon ni Mateo.
Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay saka lamang lumabas si Mateo dahil sa matinding emosyon. Sa oras na ito, bumalik siya sa pagiging kalmado at muling kinalma si Mateo. Hindi lang nabawasan ang kanyang pag-aalala kay Megan. Megan, akala ko. Nang banggitin ito, lumambot din ang ekspresyon ni Megan. Tutal, ang pamilyang Yates ay dumanas ng matinding pagkalugi sa hindi inaasahang pangyayaring ito at halos tuluyan ng ang nalipol. Ikinwento ni Megan ang pagbabago ni Brightmoon noong araw na iyon at pagkatapos nito, napalihim na nagpabuntong hininga kay Mateo dahil sa swerte rin niya. Hindi rin niya inakalang ganito pala kalakas ang innate battle soul physique. Sabi nila, nahulog ka raw sa malademonyo mong landas. Habang nasa daan, labis itong nag-alala kay Megan. Sabi ni Megan na may bahid ng takot habang ipinapaliwanag niya ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, tama ang sinabi nila. Isang hakbang na lang, baka hindi na kita makilala. Nabahala si Megan sa kanyang puso. Noon niya lang nalaman na ang mga salita ni Sunman ay hindi pala pagmamalabas para magdulot ng alarma. Hindi inaasahan na ang pagbabago ni Brightmoon ay magdudulot ng ganitong panganib kay Mateo. Nang makita ang galit na itsura ni Megan, nakangiting sinabi ni Mateo, Binibini, anong meron dyan? Baka naman ang tanga ko para isisi sa iyo ang bagay na ito. Sa pagitan namin ni Carson, pareho kaming nagkakaintindihan. Kaya naman, ginagamit niya ang ganitong uri ng kasuklam-suklam na paraan para mapunta ako sa kasamaan. Habang nag-uusap, biglang kumunat ang noo ni Mateo. Nang mapansin ni Megan ang abnormalidad ni Mateo, inakala pa niya na dahil iyon sa mga sumunod na nangyari sa labanan kanina kaya dali-dali niyang tinanong si Mateo, anong problema mo? Ayos ka lang ba? Umiling si Mateo at sinabing, wala. Basta. Dahil ayos ka na, bakit nababalot pa rin ng anino ang puso ko? Ito. Dahil ba ito sa problema ng lahing demonyo? Tanong ni Megan. Umiling si Mateo at sinabing, hindi mo alam. Naiintindihan ko ang sudden impulse. Kahit seryoso ang usapin ng lahi ng mga demonyo, hindi pa ito umaabot sa puntong magdudulot ng sudden impulse. Ang dahilan kung bakit ako maaaring sumugod sa Brightmoon City ay dahil sa pag-udyok ng sudden impulse. Pero ngayon, patay na si Carson, ligtas naman si Megan. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay maalis na ang sudden impulse. Ngunit ang anino sa puso ni Mateo ay hindi pa rin makawala. Hindi maganda, Teren at bumalik tayo para tingnan. Nag-aalalang sabi ni Mateo. Pagkalipas ng kalahating buwan, nang makita ni Chen Ao at ng iba pa si Mateo, isang malaking bato ang tuluyang bumagsak sa kanilang mga puso. Batang Panginoon, sa wakas ay nakabalik ka na. Nang makita ni Laika si Mateo, sa kabila ng kanyang pagkabalisa, agad siyang tumalon sa yakap ni Mateo. Alam ni Megan ang relasyon ni na Mateo at Laika. Sa isang banda, mas malapit pa ito kumpara sa kanya. Bukod pa rito, ang ugali ni Megan ay walang pakialam at natural lamang na hindi mag-iisip ng mga kalabisan. Sa kabaligtaran, mas nagpapasalamat si Megan kay Laika. Kung wala si Laika, malamang matagal na sana'y nahulog na sa kasamaan si Mateo. Ginoo, mabuti naman at maayos ka. Nitong mga nakaraang araw, labis kaming nag-aalala. Lumapit si Chen Ao at bumati. Kasama ang mga kakaunting nakaligtas sa pamilyang Yates, bumalik din sila sa angkan ng mga dragon sa ilalim ng pamumuno ni Lander. Binitawan ni Mateo si Laika at sinulyapan ang lahat, ngunit nagkunot ang noo niya. Ang mga taong pamilyar at mahalaga sa kanya ay walang kahit isa ang pinalalampas niya. Nandito silang lahat. Maging ang pamilyang Yates at ang John Paul, si Leona, na malapit sa kanya, ay ligtas din. Kung gayon, saan ba sa mundo nakaturo ang kanyang biglang pag-indek? Walang. Nangyari rito, di ba? Nagbitaw si Mateo ng isang pangungusap na ikinagulat ng lahat. Natigilan si Chen Ao at sinabing, wala. Nakinig kami sa utos mo at nanatili sa angkan ng dragon sa buong oras. Pagkatapos noon, dinala rin ni Lander ang Panginoon ng lungsod ng Brightmoon City. Naging kalmado at payapa ang buong biyahe pagkatapos noon. Nang marinig ang mga salita ni Chen Ao, si Mateo ay tinamaan ng hindi maipaliwanag na inis, ngunit hindi niya mahanap ang pinagmumulan ng iritasyon. Pakiramdam niya ay saisubog na ang kanyang dibdib.
Humakbang si Megan at marahang hinawakan ang mga kamay ni Mateo, at pinakalman niya ito, sabay sabing, dahil ligtas at maayos ang lahat, marahil ay may iba pang mga dahilan. Dahil nandito tayo, manatili ka at gamitin ito ng husto upang pakalmayan ang iyong puso at pag-isipan ito nitong nakaraang 2 araw. Marahil ay may ilang mga pakinabang. Nang marinig ang mga salita ni Megan, saka lamang bahagyang kumalma ang puso ni Mateo. Bamantong hininga siya, kaya ko rin naman itong gawin. 1176. Hoy, narinig mo ba? Ang Medicine King Hall ay nabunot magdamag. Ngayon, ito ay tuluyang nagkapira-piraso. Hindi pwede, di ba? Bago ito, ang Sect Master ng Heavenly Sword Sect ang personal na kumilos, ang mga Void Mystic Powerhouse ay dumating ng buong lakas, ngunit bumalik sila sa matinding pagkatalo. Ganito ang Heavenly Sword Sect, sino pa ang makakagawa nito ng ganito kalaki? Maaari kayang ang Heaven Stabilizing Divine King ang personal na kumilos. Hey! Ignorante at kulang sa kaalaman. Lumabas na ang balita tungkol sa Heaven Secrets Tower. Kagagawa nito ng nakababatang kapatid ni Carson na si Chin Jiangzi. Bukod pa rito, pinatay niya ng lubusan ang mga eksperto ng Medicine King Hall. Namatay din si Carson sa ilalim ng espada ni Matthew. Matagal ko nang naririnig na napakalakas ng martial daw ni Matthew sa buhay na ito. Pero napakalakas din nito, di ba? Sa loob lamang ng halos 20 taon, lumaki siya mula sa pagiging martial artist ng lower realms patungo sa pagiging isang nakakatakot na makapangyarihang nilalang. Sa totoo lang, noong narinig ko ang balitang ito, hindi rin ako nang ahas na maniwala. Pero ang impormasyon tungkol sa Heaven Secrets Tower ay hindi pa nagkakamali noon. Malamang na naabot na ng lakas ni Matthew ang tugatog ng Void Mystic Realm. Malapit na siya sa hangganan ng 10 Great Divine Kings. Masyadong malalim ang impresyon na ibinigay ni Matthew sa mga tao tungkol sa alchemy daw, na nagresulta sa hindi pagpansin ng lahat sa kanyang talento sa martial daw. Hindi ko inakalang ang kanyang talento sa martial daw ay talagang napakalakas pala. Napag-usapan na, palihim na kumikilos ang Medicine King Hall nitong mga nakaraang taon, ngunit mas lalong sumasalungat sila sa pagkilos ng labag sa kalooban ng mga tao kapag gumagawa ng mga bagay-bagay, na agad na winawasak ang isang buong sekta. Ang aksyon na ito ni Matthew ay itinuturing ding pagpapatupad ng hustisya para sa langit. Ang ganitong mga eksena ng talakayan ay naganap sa bawat sulok ng banal na kaharian. Ang ganap na pagguho ng isang napakabanal na lupain ay talagang isang bagay na nakakayanig sa Divine Realm. Dati, noong halos nalipol ang Heavenly Sword Sect, nakapagdagdag na ito ng maraming paksa ng usapan para sa lahat ng tao sa mundo. Pero ang pagkawasak ng Medicine King Hall ay malinaw na mas mainam na paksa ng usapan. Sa loob ng ilang panahon, ito ay naging mainit na paksa ng mga martial artist ng Divine Realm. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung anong uri ng malignant tumor ang tinulungan ni Mateo na linisin. Kung ang malignant tumor na ito ay patuloy na tatubo ng walang pigil, sapat na ito para lumunin ang buong Divine Realm. Ang mga martial artist na ito ay nabubuhay pa rin sa sarili nilang mundo. Pero pagkalipas ng kalahating buwan, ang paksa ng pagsira ni Mateo sa Medicine King Hall ay napalitan ng isa pang mabibigat na bomba. Ang lihim na tore ng langit ay nag-anunsyo ng isang mas nakakagulat na balita. Ang bagong ranggo ng 10 dakilang banal na hari ay ilalathala sa banal na lungsod makalipas ang isang buwan. Bukod pa rito, ipinakalat ng Heaven Secret Tower ang balita na sa pagkakataong ito, ang 10 dakilang banal na hari ay magkakaroon ng mga bagong akyat na powerhouse, na siyang magpapatalsik sa orihinal na 10 dakilang banal na hari. Kung tungkol naman sa kung gaano karaming mga bagong dating ang naroon, ang Heaven Secret Tower ay mayroong napakamalihim na ugali. Mas lalo pang nabaliw ang mga tao dahil sa paksang ito kumpara kay Mateo na sumire sa Medicine King Hall. Ang aksyon na ito ng Heaven Secret Tower ay malinaw na nagpapahiwatig na ang ranggo ng 10 dakilang banal na hari sa pagkakataong ito ay tiyak na nagkaroon ng ilang pagbabago. Bukod pa rito, hindi magiging maliit ang pagbabagong ito. Kailangang malaman ng isa na ang Heaven Secret Tower ang naglathala ng unang isyu ng 10 Great Divine Kings 2,000 taon na ang nakalilipas.
Simula noon, bukod sa pagbebenta ng impormasyon, hindi na nagbago ang Heaven's Secret Tower sa ranggo ng 10 dakilang banal na hari. Ang 10 dakilang banal na hari ay halos naging pinakamalakas na 10 tao ng banal na kaharian. Mga posisyon na kasing tatag ng bundok tay. Mula noon hanggang ngayon, sa wakas ay masisira na ang kaayosang ito. Kasunod ng pagsali ng mga bagong dating, magkakaroon kaya ng isang mapagpasyang labanan na may kinalaman sa reputasyon sa pagitan ng 10 dakilang banal na hari. Hamanin kaya ng dating pangkat ng 10 dakilang banal na hari ang bagong akyat na 10 dakilang banal na hari. Magbabago ba ang ranggo sa 10 dakilang banal na hari o hindi? Isang serye ng mga tanong ang naging pangunahing talakayan na kumalat sa buong banal na kaharian. Lalo na sa banal na lungsod, ang talakayang ito ay umabot sa mas mainit na antas. Sa mga kalye at eskinita, halos pinag-uusapan ng lahat ang bagay na ito. Sa tingin ninyo, sino sa mga baguhan ang sasali sa isyong ito ng 10 Great Divine Kings? Kung pag-uusapan ng bagong dating na ang pinakahuling bentahe ay ipinapakita, sa palagay ko ay si Matthew iyon. Winasak niya ang mataas at makapangyarihang Medicine King Hall gamit lamang ang kanyang kapangyarihan. Kung pag-uusapan ng lakas, sapat na ito para makapantay ang 10 dakilang banal na hari, tama ba? Sa tingin ko ay malayong mangyari iyon. Totoo na nawasak ang Medicine King Hall, ngunit ang pundasyon ni Matthew sa Marshall daw ay masyadong mababaw sa huli. Kung paano niya nawasak ang Medicine King Hall, walang nakakaalam. Hindi ba't sinasabing mayroon siyang ilang Void Mystic Powerhouse sa kanyang tabi? Nabalitaan ko na mayroong isang Peak Void Mystic Powerhouse na sumusunod sa kanyang tabi sa Tranquil Sun City. Kung sasabihin ko, ang pagsira sa Medicine King Hall ay malamang na malaking bahagi ng kanyang kredito. Bukod kay Matthew, sa tingin ko ay tanging mga makapangyarihang pamilya lamang ang maaaring maging dahilan nito. Sina Shu, Hu, Chen, at Feng, 4 na magagaling na pamilya, ay matagal nang nakahiwalay sa mundo. Dapat ay panahon na rin para mabuo ito. Hey! Huwag mong kalimutan, ang huling isyu ng 10 Great Divine Kings ay walang mga disipulo ng mga sinaunang pamilya. Lahat sila ay nakakuha ng mga pagkakataong sumusubok sa langit, kaya nila nalampasan ang lahat at naging walang kapantay na mga powerhouse. Tama ang sinabi mo. Sa ganitong paraan, nakakalito talaga ang pagpili ng 10 dakilang banal na hari sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, si Mateo, na nasa malayong lugar sa Demon Region, ay walang pakialam sa balitang ito. Anumang ranggo sa 10 dakilang banal na hari ay isa lamang walang kabuluhang reputasyon para kay Mateo. Sa loob ng mahigit kalahating buwang paggaling, nakabawi na si Mateo mula sa labanan sa Medicine King Hall. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang bahid ng anino na bumabalot sa puso ni Mateo ay unti-unting nagpakalma sa kanyang pagbabantay. Tutal, ang mga taong kamag-anak niya ay ligtas naman sa harap niya ngayon. Tama na ito. Ngunit sa araw na ito, biglang bumaba ang Spirit Bristle Divine King sa angkan ng mga dragon. Nang makita ni Yunteng si Mateo, natatawang saway niya, "Ikaw na batang to, napakapabaya mo rin sa ginagawa mo." Hindi na mababa ang lakas ni Carson ngayon kumpara kay Hanzo Wang, pero pumunta ka pa nga sa Medicine King Hall ng mag-isa nang walang konsiderasyon. Ang pangalang Hanzo na lumabas sa bibig ni Yunteng ay ang Iron Spear Divine King, na nasa huling ranggo sa 10 dakilang Divine King. Ang pagsasabi niya nito ay nagpapakita na lubos siyang sumasang-ayon sa lakas ni Carson. Hindi kailanman inalis ni Yunteng ang tingin kay Mateo noon, na parang ito ang unang beses na nakilala niya ito. Labis talaga siyang nagulat na nagawa ni Mateo na patayin ang buong Medicine King Hall. Dapat malaman ng isa na hindi pa katagalan, wala pa rin kahit kaunting lakas si Mateo para gumanti sa harap ni Reynold. Sa isang kisap mata, kaya na ni Mateo na pumatay ng isang nilalang na maihahambing sa 10 dakilang banal na hari ng mag-isa. Kahit na ang huling lugar lang iyon, sapat na rin iyon para makita ang takot sa pag-unlad ni Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Kung isasantabi ko ang matinding galit ko sa kanya, ang lakas lang ng loob niyang hawakan si Megan, sapat na ang puntong ito para mamatay siya ng 10 beses." Napakasimple lang ng iniisip ni Mateo noong panahong iyon, ang pumatay ng tao. Ang sama ng loob na ito, hindi na niya kayang tiisin pa.
Kahit hindi siya lubos na kumpiyansa noong mga oras na iyon, sumugod pa rin siya papunta sa Medicine King Hall. Ngumiti si Yunteng at sinabing, sa ngayon, may kumakalat na usap-usapan sa labas na papasok ka sa 10 dakilang banal na hari sa pagkakataong ito. Kung titingnan mo ang hitsura mo, parang hindi mo man lang pinapakalma ang sarili mo. Nang marinig ito ni Mateo, nakangiti niyang sinabi, walang laman na reputasyon. Kahit hindi ako mapabilang sa 10 dakilang banal na hari, hindi rin ibig sabihin na mas mababa ako sa 10 dakilang banal na hari. Hindi ba't ganoon ang iniisip mo, kapatid na Teng? Ngumiti si Yunteng habang tumatango at sinabing, sa totoo lang, ang 10 dakilang banal na hari ay 10 dakilang banal na hari lamang ng mga teritoryo ng tao. Hindi nito kayang kumatawan sa tunay na lakas ng banal na kaharian. Sa pinakamababa, ang lahing demonyong ito ay may 3 tao na ang lakas ay kahit ako ay walang kasiguraduhan na mananaig sa kanila. 1177. Tumaas ang kilay ni Mateo, halatang nagulat sa sinabi ni Yunteng. Noon pa man ay mausisa na siya. Kung ang kasalukuyang rehiyon ng mga demonyo ay napakahina na, bakit hindi na lang talaga pumunta ang sangkatauhan para sakupin ang rehiyon? Lumalabas na ang lakas ng lahi ng mga demonyo ay talagang nakakatakot. Gaya ng inaasahan, ang lakas ng kahit anong lahi ay hindi kasing simple nang ipinapakita sa pangibabaw. Kahit si Mateo, ang pundasyon ng Demon Region, ay hindi talaga alam ng dating Peak Alchemy Emperor na ito. Siyempre, hindi rin naman nag-alala ang dating buhay niya tungkol sa mga ito. Mayroon pa ring napakalaking kapangyarihan ang lahi ng mga demonyo. Gulat na sabi ni Mateo. Tumango si Yunteng at sinabing, sa angkan ng dragon na ito, may isa. Natigilan si Mateo nang marinig niya iyon. Mayroon ba ang angkan ng mga dragon? Mukhang hindi naman ganoon kalakas ang lakas ni Aoyong, di ba? Tila naunawaan ni Yunteng ang iniisip ni Mateo at nakangiting sinabi, kilala ko si Aoyong, hindi siya iyon. Siya ang dating pinuno ng nakaraang henerasyon. Ang tinutukoy ko ay ang dating patriarka ng Asher Dragon Clan. Sa ngayon, hindi na siya nakikialam sa mga makamundong gawain. Maliban na lang kung ito ay isang krisis sa pagpuksa ng angkan, kung hindi, hindi siya lilito. Napangiti ng mapait si Mateo sa kanyang puso. Hindi niya talaga akalain na ganito pala kalalim ang pundasyon ng angkan ng dragon. Kung pag-uusapan talaga, hindi ba't mas kahanga-hanga pa ang matandang patriarka ng angkan ng dragon kaysa kay Chen Ao? Tapos yung dalawa. Hindi mapigil ang magtanong ni Mateo nang may kuryosidad. Ang dalawa pa, ay hindi ang mga powerhouse ng Four Symbols Divine Beast Clan. Ang isa sa kanila ay powerhouse ng Stone Ape Clan, habang ang isa naman ay napaka-misteryoso. Kaunti lang din ang narinig ko, sabi ni Yunteng. Noon lang natuklasan ni Mateo na ang kanyang pag-unawa sa Divine Realm ay talagang napakaliit pa rin. Noong gumagala siya sa Demon Region noon, parang pakiramdam ng mga ignorante ay walang takot. Kapatid na Teng, matagal mo nang iniimbestigahan ang kinaroroonan ng mga demonyo. Alam mo ba kung saan sa mundo matatagpuan ang Divine Martial Hall na ito? Biglang tanong ni Mateo. Nang mabanggit ang Divine Martial Hall na ito, nagkunot din ang noo ni Yunteng. Nakakatakot ang pangunahing kapangyarihan ng lahing demonyong iyon. Napakaingat niya sa mga ginagawa. Nakakahiya pang pag-usapan ito, kahit na unti-unting lumitaw ang Divine Martial Hall, hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Sa halip, ang lahing demonyo ay may ilang nakatagong lungga sa ilalim ng lupa na halos na imbestigahan ko na, sabi ni Yunteng. Nang marinig ito ni Mateo, nagliwanag ang kanyang mga mata, at sinabi niya, gaano ba karami ang alam ni Brother Teng, walang masama kung sabihin mo. Maaari na nating simulan ang mga lungga sa ilalim ng lupa na ito. Tumango si Yunteng at sinabing, ganito talaga ang intensyon ko. Pumunta ako rito para hanapin ka, para rin sa layuning ito. Masyadong malawak ang pagkakalat ng ilang lungga sa ilalim ng lupa. Ang pagnanais na lipulin silang lahat ng sabay-sabay ay nangangailangan pa rin ng kaunting lakas. Kaya nga, pumunta ako rito para humingi ng tulong sa iyo. Tuwang-tuwa na sabi ni Mateo, kapatid na Teng, pakisabi naman. Malapit nang mabuo ang Heavenly Fin God na si Kanoo. Ngayon, dapat nating samantalahin ang bawat minuto at segundo.
Tumango si Yunteng at isa-isang sinabi kay Mateo ang impormasyong kanyang iniimbestigahan. Ayon sa sinabi ni Yunteng, ang ilang mga lungga sa ilalim ng lupa ng mga lahing demonyo na natagpuan niya ay pawang nasa ilang maliliit at di kapansin-pansing sekta, na nakatago ng napakalalim. Pero hindi kakaunti ang mga eksperto ng mga lungga sa ilalim ng lupa. Mas marami ang mga powerhouse ng lahing demonyo kumpara sa mga powerhouse ng lahi ng tao. Higit pa sa banal na soberano, mayroon pang ranggong banal na emperador. Ang mga demonyong nagtataglay ng ganitong uri ng pagtawag ay pawang mga nilalang na may kakayahang makipaglaban sa antas ng mga makapangyarihang nilalang ng 10 dakilang banal na hari. At ang lugar na ito na pinapunta ni Yunteng kay Mateo ay tinatawag na Moonhowl Sect, isang hindi kapansin-pansing rank 6 Holy Land sa katimugang bahagi ng Divine Realm. Sa sobrang liit ng lugar, normal lang na walang pumupunta at nagbibigay ng pansin. Gayunpaman, ito ay isang kuta ng lahing demonyo. Ang mga lugar na natagpuan ni Yunteng ay pawang mahahalagang kuta ng Divine Martial Hall. Ang mga lugar na ito, kahit papaano, ay may mga makapangyarihang nagbabantay na nasa ranggo ng banal na emperador. Kung hindi dahil sa pagpuksa ni Mateo sa Medicine King Hall gamit lamang ang kanyang kapangyarihan, wala siyang planong hayaang sumali si Mateo. Gayunpaman, ang Moonhowl Sect na pinagpunta niya kay Mateo ay isa rin sa pinakamadaling lugar. Ayon sa mga investigasyon ni Yunteng, ang pinakamalakas na tao sa Moonhowl Sect ay dapat na isang banal na soberanong makapangyarihang tao. Para kay Mateo, madali lang naman iyon. Kahit na isa itong banal na soberanong makapangyarihang nilalang, ganoon din ang antas ng pag-iral ni Octavian. Hindi talaga kayang gawin ng karaniwang tao ang gawaing ito. Kuya Teng, masyado mo ring minamaliit ang nakababatang kapatid na ito. Hindi kayang tiisin ng isang banal na soberano ang kahit isang galaw sa ilalim ng kamay ng Crosswell na ito. Saan ang saya sa pagpunta? Medyo malungkot na sabi ni Mateo. Medyo madali lang talaga ang trabahong ito para kay Mateo. Kung dati, ang mga banal na soberanong powerhouse ay talagang napakabigat para kay Mateo. Ngunit ngayon, kasing dali lang ng pag-ikot ng kanyang kamay para gustuhin ni Mateo na patayin ang mga banal na soberanong powerhouse. Si Blood Soul at ang iba pa sa ilalim ni Carson ay mga makapangyarihang nilalang mula sa banal na soberanong uri. Naghawak kamay silang apat at direktang natambarin ni Mateo sa huli. Ngumiti si Yunteng at sinabing, "Nakababatang kapatid, huwag mong maliitin ang misyong ito." Sinasabing ang kuta na ito sa Moonhowl Sect ay isang kuta na partikular para sa Divine Martial Hall upang mangalap ng impormasyon. Ang iyong misyon ay hindi lamang pumatay ng mga tao. Kung may posibilidad, maaari mo pang mahanap ang lokasyon ng lungga ng Divine Martial Hall. Kaya naman, ang iyong misyon ang pinakamahalaga. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo. Doon lang bahagyang kumalma ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya, "Huho, parang ganoon na nga. Relax ka na, iwan mo na sa akin ang bagay na ito." Tumango si Yunteng at sinabing, "Sa oras na iyon, magpapadala ako ng 2 katulong sa iyo. Ang mga aksyon ng lahi ng demonyo sa hinaharap ay ipagkakatiwala sa iyo." Sabi ni Mateo, "Kapatid na Teng, hindi mo na kailangang magpadala ng mga tao. Si Chen Ao, kakaunti lang sila, pero maayos pa rin ang kanilang lakas." Pero umiling si Yunteng at sinabing, "Huwag mong maliitin ang katalinuhan ng mga demonyong yan. Masyadong kitang-kita para dalhin mo si Chen Ao. Mas bagay na dalhin mo ang mga tao ko." Pinag-isipan ito ni Mateo at kinuha rin ang litrato. Tumango siya at sinabing, "Sige. May 2 buwan pa bago ang panahong magkasundo ang 2 tao." Sa panahong ito, itinapon ni Mateo ang lahat ng nakakagambalang kaisipan at nagsimulang sumisid sa cultivation. Kasalukuyan, ang banal na kaluluwa ni Mateo ay mahigit kalahati ng nagbago at naging gininto ang kulay. Ang kanyang malalaman na katawan ay nakapag-cultivate na rin sa huling yugto. Sa halip, ang kanyang essence energy realm ay napakalayo pa rin sa peak Divine King. Kapag ang kanyang asensya, enerhiya, at espiritu, 3 landas na pawang nakalusot patungo sa dakilang bilog ng kaharian ng pagiging perpekto, magagawa niyang pinuhin ang Tao-defying pill at direktang atakihin ang kaharian ng mga Diyos. Iyon nga lang, ang 9 na pangunahing gamot na kailangan ng Tao-defying pill ay kulang pa rin ng 3 uri sa kasalukuyan.
Pero dalawa sa kanila, ang Immortal Oriental Grass at ang Exquisite Sunflower, si Mateo ay hindi nag-alala. Alam ni Mateo na ang dalawang uri ng spirit medicine na ito ay nasa Demon Region. Sa lakas ng Dragon Clan, ang natural na pagkuha ay hindi mangangailangan ng masyadong maraming pagsisikap. Maliban na lang sa huling uri ng spirit medicine, ang Conwu Flower, ayon sa alam ni Mateo, tanging ang God's Fall Mountain Range lang ang mayroon nito. Dahil ang ganitong uri ng bulaklak ay tumubo sa ibabaw ng Conwu Divine Wood. Kung hindi isasaalang-alang ang mga panganib ng God's Fall Mountain Range, ang Conwu Divine Wood na ito mismo ay lubhang mapanganib. Kahit na sa kasalukuyang lakas ni Mateo, kaharap ang Conwu Divine Wood, masama ang senyales nito sa halip na maganda. Ang mga tunay na nakakita noon ng Conwu Divine Wood ay namatay lahat. Wala ni isang taong bumalik noon. Mukhang kailangan kong linangin ang asensya, enerhiya, at espirito hanggang sa dakilang bilog ng pagiging perpekto sa loob ng isang taon, pagkatapos ay pumasok sa God's Fall Mountain Range at hanapin ang Conwu Divine Wood na ito. Sa araw na iyon ko lang magkakaroon ng pagkakataong lubusang durugan ang lahi ng mga demonyo. Hay! Isa na naman itong paglalakbay kung saan mahirap sabihin ang buhay o kamatayan. Pagkalipas ng isang buwan, sa wakas ay narating na ni Mateo ang ikawalong antas na Dao Profound. Ang huling hakbang na lang ang kulang sa kanya para maabot ang 9th level Dao Profound, ang Divine King Realm. At sa mismong oras na ito, sa wakas ay naihagis na ang matibay na bomba ng Heaven's Secret Tower. 1178. Napakakatawa rin nito, di ba? Talaga bang naging isa si Mateo sa 10 dakilang banal na hari? Isa pa, nasa ika-6 na ranggo pa siya. Ano ba ang ginagawa ng Heaven's Secret Tower? 2,000 taon na silang gumagawa ng serbesa, at nakaisip pa sila ng ganito kalaking kalokohan. Base lang sa paglipol sa isang lipes na sekta, maaari nang makapasok sa ranggo ng 10 dakilang banal na hari. Kailan naging walang kwenta ang 10 dakilang banal na hari? Totoo na disente ang lakas ni Mateo, pero para sabihin kaya niyang umabot sa ika-6 na pwesto, hindi ako kumbinsido kahit anong mangyari. Sa wakas ay bagong labas na sa dyaryo ang bagong isyu ng 10 Great Divine Kings, ngunit pumukaw ito ng malaking debate. Ang lumang isyu ng 10 dakilang banal na hari ng magkakasunod ay Heaven Stabilizing Divine King, Reynold. Spirit Bristle Divine King, Yunteng. Grandian Divine King, Leonardo. Soul Martial Divine King, Francis Zong. Darkness Divine King, Sikung Xiang. Heavenly Book Divine King, Logan Song. Single Chord Divine King, Liren Li. Profound Wind Divine King, Yifan Weng. Void Distance Divine King, Nart Ing. Pati na rin ang Iron Spear Divine King, Hanzo. Ang 10 dakilang banal na hari na ito ay palaging itinuturing na pinakamalakas sa sangkatauhan. Sa loob ng 2,000 taon, ang ganitong uri ng konsepto ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Halos hindi matanggap ng mga tao ang isang taong napalitan. At ang bagong isyu ng 10 dakilang banal na hari, bukod sa nangungunang 5 na kasing tatag ng Mount Tai, ang huling 5 posisyon, napakalaki ng mga pagbabago. Kinukwestiyon ang resultang ito. Ang bagong isyu ng 10 Great Divine Kings, ika-6 na pwesto, Heaven Surmounting Divine King, Mateo. Ika-7 pwesto, Heavenly Book Divine King, Logan Song. Ika-8 pwesto, Void Distance Divine King, Nart Ing. Ika-9 na pwesto, Profound Wind Divine King, Yifan. At ika-10 pwesto, Violet Extreme Divine King, Hermes. Ang 10 dakilang banal na hari ay mayroon palang 2 taong napigilan palabas. Inihayag ng lihim na tore ng langit na may mga bagong sasali, akala ng lahat ay iisa lang ang tao. Walang mag-aakala na bigla na lang pala napalitan ang dalawa. Kung ang Violet Extreme Divine King na si Hermes ay nasa ika-10 Divine King, matatanggap pa rin ito ng lahat. Tungkol sa pag-angat ni Mateo bilang ika-6 na banal na hari ng sabay-sabay, ito ay isang bagay na hindi kayang tanggapin ng lahat kahit ano pa man ang mangyari. Bukod pa rito, medyo naiiba ang titulo ni Mateo sa iba. Ang titulong Heaven Surmounting ay mas dominante pa kaysa sa Heaven Stabilizing. Hindi ibinigay ang titulong ito sa anumang paraan. Ang mga titulo ng 10 dakilang banal na hari ay maaaring dahil sa larangang kanilang pinagkadalubhasaan, o sama ng kanilang natamo, o dahil ang kanilang komprehensibong lakas ay talagang kahanga-hanga.
At ang titulong Heaven Stabilizing Divine King ay dahil ang kanyang komprehensibong lakas ay lubhang makapangyarihan. Pero ang titulo ni Mateo na langit na nakahihigit, ay talagang nagpakamot sa mga tao sa kanilang mga ulo sa pagtataka. Bukod pa rito, ang kanyang ranggo ay agad na nalampasan ang Heavenly Book Divine King. Dahil dito, lalong hindi maintindihan ng mga tao. Siyempre, bukod kay Mateo, ang Violet Extreme Divine King na si Hermes na biglang lumitaw ay nagpakuryoso rin sa lahat. Bago ito, wala pang nakarinig ng ganoong karakter noon. Pero para maitulak niya palabas ang Single Cord Divine King at Iron Spear Divine King, tiyak na hindi mababawasan ang kanyang lakas. Sa halip tila nagkaroon muli ng malaking tagumpay ang lakas ng Void Distance Divine King, at talagang nalampasan ang Profound Wind Divine King, at naging ikawalong Divine King. Sa oras na ito, sa loob ng lihim na tore ng langit ng banal na lungsod, isang marangal na panauhin ang sinalubong. Ito ay ang banal na haring nagpapanatili ng kalangitan na si Reynold. Napahiwalay ng isang itim na kurtina, sinabi ng Heaven Stabilizing Divine King sa taong nasa likod nito, hindi ba pinag-isipan ang 10 Great Divine Kings rangkang na inilathala ng inyong iginagalang na tore sa pagkakataong ito? Si Mateo, ang upuang ito, ay nakipagpalitan na sa kanya dati. Isa siyang ganap na basura na hindi nakapasok. Ang isang tulad niya ay nakapasok din sa 10 Great Divine Kings. Kahit medyo matamlay ang tono ng Heaven Stabilizing Divine King, nanatili pa rin siyang nagpipigil. Alam niya na kahit siya mismo ay hindi rin maintindihan ang misteryosong makapangyarihang nilalang sa likod ng itim na kurtina. Sa loob ng banal na lungsod na ito, masasabing kontrolado ni Reynold ang lahat. Tanging ang lihim na tore ng langit na ito lamang ang tinag sa kanyang puso. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, ang pasukan ng Heaven's Secret Tower ay napaka-dominant. Noong panahong iyon, wala pa ring titulong Heaven Stabilizing, si Reynold, at hindi rin ito kasing lalim ng karagatan sa kasalukuyan. Noong panahong iyon, matapang at masigla pa rin siya. Natural lang na hindi niya ito tinanggap dahil sa misteryosong organisasyong ito na mapang-ipong pumapasok. Pero hindi niya man lang nakita ang mukha ng mahiwagang makapangyarihang ito at umatras na sa pagkatalo. Patungo sa misteryosong matandang lalaki sa likod ng kurtina na hindi pa niya nakikita noon, ang Heaven Stabilizing Divine King ay walang kapantay na nag-aalala. Kahit na 2,000 taon na ang lumipas, hindi na maaaring sabay-sabay na banggitin ang kanyang lakas. Sa likod ng itim na kurtina ay may narinig na isang matanda at matamlay na boses. Sentimo, nagbago na ang panahon. Sentimo. Kumunat ang noo ng Heaven Stabilizing Divine King, halatang hindi siya nasiyahan sa sagot na ito. Gaano nakatagal ang lumipas mula nang umalis si Mateo sa banal na lungsod? Bumuti na ba ng ganito ang lakas ni Mateo? Kung gayon, ano ang kahulugan ng lahat ng kanyang mga taon ng mapait na paglilinang? Kung gayon, itong titulong Heaven Surmounting, ano ang ibig sabihin nito? Muling tanong ng Heaven Surmounting Divine King. Nanahimik sandali, at muling may narinig na boses mula sa likod ng itim na kurtina. Sentimo, ang mga sekreto ng langit, hindi maaaring ibunyag. Malapit mo nang maintindihan. Sentimo. Malamig na sumanghal ang Heaven Stabilizing Divine King at galit na sinabi, "Humph. Nagkukunwari pa ring misteryoso ang iyong iginagalang na sarili gaya ng dati." Natahimik ang kabilang panig. Sa loob ng ilang sandali, medyo naging anganin ang lahat. Ang Heaven Stabilizing Divine King ay tila medyo nahiya at nakakunot ang noo, umaasa ako na ang Heaven's Secret Tower ay magpapatanggal ng pangalan ni Mateo sa 10 dakilang Divine King. Para dito, ang banal na lungsod ay maaaring magbayad ng katumbas na halaga. Ang mga sekreto ng langit ay mga sekreto rin ng langit. Hindi ito dapat baguhin. Muling umalangaw-ngaw ang matandang boses, hindi man lang binigyan ng kahit kaunting mukha ang hari ng langit na nagpapanatili ng katatagan. Tungkol kay Mateo na napili, labis na hindi nasisiyahan si Reynold. Halos lipulin ni Mateo ang buong pamana ng daw ng banal na lungsod gamit ang kanyang lakas. Kahit na ang mga taong iyon ay pawang mga nilalang na parang langgam para kay Reynold, ang mukha na ito ay sinampal ng malakas.
Kaya naman, nang marinig na si Mateo ay napili para sa 10 dakilang banal na hari, labis na natuwa si Reynold. Ang Heaven Stabilizing Divine King ay hindi pala mabait na tao sa huli. Nang makitang hindi man lang nagpakita ng sama ng loob ang kabilang panig, sa wakas ay nagalit siya. Ikaw na ang mayabang na nagtayo ng lihim na tore ng langit sa aking banal na lungsod, pero hindi mo man lang ipinakita ang iyong mukha. Gustong makita ng mukha mong ito ngayon, kung ano ang tunay mong itsura. Galit na sigaw ni Reynold. Umikot na ang Brahma Heart Sutra, kumakapit sa itim na kurtina. Chi! Pagkahawak ni Reynold sa itim na kurtina, isang maputlang liwanag ang sumikat, at talagang nagpabalik kay Reynold. Hindi kita nakikitang lumalabas. Sa likod ng itim na kurtina, muling umalangaw-ngaw ang matandang boses na iyon, hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal, nanginginig sa takot ng hindi naman nagngangalit. Malamig na sumanghel si Reynold, pinagpag ang kanyang mga manggas, at umalis. Itinago niya ang kanyang palad sa loob ng kanyang mga manggas, ngunit manhid na ito. Hindi inakala ni Reynold na 2,000 taon na ang lumipas, hindi pa rin niya makita ang mukha ng kabilang panig. Sa araw na ito, lumabas si Mateo mula sa pag-iisa. Ginoo, napakagaling mo talaga. Heaven Surmounting Divine King, nakakapangibabaw ang pangalang ito. Hahaha. Sabi ni Tucker nang may pananabik. Isang bagay na ginagamit ng iba ilang libong taon bago nagawa, ginamit lamang ng kanyang kamahalan ng wala pang 30 taon at nakamit ito. Ginoo, sa kasalukuyan, ikaw ang pinakamainit na kapangyarihan ng Divine Realm. Kasama na si Chen Ao, nang marinig nila ang balitang ito, lahat sila ay labis na nagulat. Hindi nila inakalang ang lakas ng kanyang kamahalan ay talagang nasa pinakamataas na antas na. Noon, kapag sinusundan nila si Mateo, medyo minamaliit pa rin nila si Mateo sa kanilang mga puso. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bilis ng kanilang pagsuko ni Mateo ay halos tataas bawat minuto at bawat segundo. Hindi pa rin nauunawaan ni Mateo ang sitwasyon, pero napansin din niya na siya. Tila ba talagang nakapasok sa 10 dakilang banal na hari? 1179. Langit na nakahihigit, ito ang pamagat ko. Mukhang maganda naman. Pinag-isipan ni Mateo ang sarili niyang titulo ng ilang sandali at medyo nasiyahan pa rin. Medyo na-curious lang siya kung ano talaga ang pinagbabatayan ng Heaven's Secret Tower para malaman ang kalibre ng lakas. Hindi lang basta maganda. Sa tingin ko, berde talaga ang mukha ng Heaven Stabilizing Divine King. Isa lang siyang Heaven Stabilizing, pero ang kamahalan ay mas mataas pa sa kalangitan. Hindi lang ito maliit na pagkakaiba. Hahaha. Sabi ni Tucker sabay tawa ng malakas. Kasabay ng pagtawa niya ay ang pagtawa rin ng iba. Labis na hindi nasisiyahan ang mga taong ito sa napakayabang at napakaarte na anyo ni Reynold. Noon, kung hindi dahil sa pagdating ng Spirit Bristle Divine King sa tamang panahon, tiyak na namatay na si Mateo sa mga kamay niya. Sa makatuwid, ang grupong ito ng mga tao ay may pakiramdam na nakagapos ng isang karaniwang puot sa kaaway. Ngayon, nakapasok si Mateo sa ranggo ng 10 dakilang banal na hari. Hindi lamang siya nasa ika-6 na pwesto, nakakuha pa siya ng titulong Heaven Surmounting. Tiyak na napaatras hanggang kamatayan ang Reynold na iyon. Sa totoo lang, tama rin ang hula nila. Talagang labis na nandidiri si Reynold ngayon. Anong mga pagbabago ang naganap sa 10 dakilang banal na hari, ipaalam mo sa akin, tanong ni Mateo. Bagamat wala siyang anumang nararamdaman tungkol sa pagiging mapili para sa 10 dakilang banal na hari, hindi ito naging hadlang sa kanya upang bigyang pansin ang mga pagbabago sa katayuan ng mga pinakamataas na kapangyarihan ng banal na kaharian. Nang marinig ang tanong ni Mateo, nagkusa si Tucker na magboluntaryo at sinabi kay Mateo ang tungkol sa mga pagbabago sa katayuan ng walang anumang detalyeng binanggit. Pagkatapos marinig iyon ni Mateo, labis din siyang nagulat. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Sikong Siyang, isang malamig na liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata. Kung isasantabi ang sama ng loob ng isang palad na iyon noong araw na iyon, ang pagpino niya kay Yuhuya para maging clone ay sapat na para mapuko ni Mateo ang kanyang intensyong pumatay. Malalim ang damdamin ni Mateo para sa Tranquil Cloud Sect. Si Yuhuya ang tagapagtatag ng Tranquil Cloud Sect, ngunit isa siya sa mga clone niya. Dahil dito, hindi ito matanggap ni Mateo.
Kahit hindi pa niya nakikilala si Yuya, ang kanyang sword daw concept ay may kalahati na minana sa kanya. Ang sama ng loob na ito, dapat siyang maghiganti. Lihim nang nakapagdesisyon si Mateo, at kapag natapos na ang misyon sa pagkakataong ito, hahanapin niya ang Darkness Divine King para maayos na ayusin ang isyong ito. Kasalukuyang nag-uusap ang iilang tao nang biglang gustong makita ni Dorian si Mateo. Sa muling pagkikita ni Mateo, halo-halong emosyon din ang naramdaman ni Dorian. Noon, gusto ng angka ng dragon na mabawi ang Sacred Dragon Token mula kay Mateo. Muntik nang mag-away ang magkabilang panig. Ang Mateo noong panahong iyon ay isa pa ring henyo na nakakamangha sa iba. Pero ilang taon pa lang na hindi nagkita, si Mateo ay naging isang makapangyarihang tao na minamaliit ang mundo na kahit siya ay kinailangang handgun. Lalo na nang malaman niyang naiintindihan ni Mateo ang Divine Rank Dragon Wave, hindi niya maisip ang pagkamangha sa kanyang puso. Sa totoo lang, sa puso niya, kinilala na niya ang pagkakakilanlan ni Mateo bilang Dragon Lord. Para makultivate ang Dragon Wave papunta sa Divine Rank, kung ang isang tao ay hindi pa rin matatawag na Dragon Lord, hindi niya kayang sumagot sa kanyang mga nasasakupan. Panginoon ng Dragon. Yumuko si Dorian ng may paggalang. Malamig na sabi ni Mateo, hindi kailangang maging magalang ang Patriarch. Ikaw pa rin ang Patriarch, tawagin mo na lang akong Mateo. Ano kaya ang dahilan kung bakit hinanap ng Patriarch ang Crosswell na ito? Kalmado ang kanyang tono, ngunit nagpapakita ito ng prestihiyo na walang iniwang puwang para sa pagdududa. Hindi rin nagpumilit si Dorian at sinabing, Young Master Crosswell, maraming makapangyarihang tao sa labas ng angkan ang gustong hamanin ka. Sabi nila. Ngumiti si Mateo at sinabing, sabihin Lazaro kung ano ang nasa isip mo. Sabi nila, Young Master Crosswell, hindi ka raw karapat-dapat na makapasok sa 10 dakilang banal na hari. Maingat na sabi ni Dorian. Ang grupo ng mga hanggal na nagmamagaling. Sabi ni Chen Ao sa malamig na boses. Isang grupo ng mga bagay na hindi nakakaalam ng kalawakan ng langit at lupa. Hindi pa sila nakakakilala ng isang tunay na henyo noon, reklamo rin ni Tucker. Hindi alintana ni Mateo ang nangyari at bahagyang ngumiti, wala akong pakialam sa kanila. Basta't hindi sila gumagawa ng gulo, nasa kanila na ang sasabihin nila. Hindi ganoon kalaya ang batang Panginoong ito para patunayan ang aking lakas sa kanila. Chen Ao, lumabas ka at magbantay. Kung may magdudulot ng gulo, hindi mo na kailangang sumuntok. Tinanggap ni Chen Ao ang utos at sinabing, Opo, Ginoo. Nakakapanghamak na si Mateo ang magpakababa sa antas ng mga tinatawag na henyo. Ngunit mula nang mailathala ng Heaven's Secret Tower ang balita, ang mga human martial artists na tumungo sa teritoryo ng totem ng Dragon Clan upang mag-ingay sa labas ay lalong naging matindi. Pagkalipas ng 5 araw, ang mga makapangyarihang grupo na nagtipon sa labas ng Dragon Clan ay umabot na sa 100 katao. Sa 100 taong ito, ang pinakamahina ay isang Void Mystic Powerhouse din. Pero ang mga taong ito ay halos hindi mukhang masyadong matanda. Dapat silang lahat ay mga batang henyo. Kung hindi dahil sa balitang ito na inanunsyo ng Heaven's Secret Tower, malamang hindi malalaman ng isa na napakaraming Void Mystic Powerhouses pala sa Divine Realm. Siyempre, napakalaki ng banal na kaharian. Napakarami para mabilang ang mga nag-iisang sekta at sinaunang pamilya. Ang mga sobrang banal na lupain ay lakas lamang sa panlabas na anyo. Ang Divine Realm ay mayroong trilyong martial artist. Sa napakalaking bilang, natural na hindi lang ganoon karami ang mga Void Mystic Powerhouse. Ang tunay na kakaunti ay ang mga pinakamalakas na kapangyarihan. Dahil napakakaunti ng mga pamana ng banal na Dao. Mateo, duwag ka. Kung may kakayahan ka, lumabas ka at tanggapin ang hamon namin. Isang 8 antas na Dao Profound ang talagang nangahas na ipahayag na isa siya sa 10 dakilang banal na hari. Bakit ang kapal ng balat mo? Kung wala kang lakas, huwag kang magpanggap sa harap ng mga tao. Bilisan mo at ipahayag sa mundo, kusang loob kang umatras mula sa 10 dakilang banal na hari. Nang marinig ni Chen Ao ang mga salitang iyon, bahagyang gumalaw ang mga sulok ng kanyang bibig. Kung hindi dahil sa babala ni Mateo, matagal na sana siyang malakas na sumampal.
Saan ba nanggaling ang hambog na batang ito, talaga namang walang takot ang mga ignorante. Ang mga tinatawag na powerhouse na ito, kayang-kaya ng kanyang kamahalan na tusukin hanggang mamatay gamit ang isang daliri. Para talagang manggahas na magtaas ng ganoong kulay. Biglang tumaas ang kanyang mga kilay. Isang panganib ang bumalot sa kanyang puso. Hindi lang siya, napansin din ito ng mga batang makapangyarihan na nag-iingay. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang malayang lumipad sa ere, dala ang isang lubhang nakakatakot na aura. Lumapit siya kay Chen Ao at malamig na sinabi, "Tawagin mo si Mateo. Nandito ako para hamanin siya." Sa harap ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito, si Chen Ao ay nakaramdam ng kaba at takot. Sa mundong ito, ang mga taong may kakayahang magparamdam sa kanya ng ganoon ay malinaw na hindi mga simpleng tao. Pero sinabi ni Mateo noon na huwag siyang hayaang istorbohin ng mga taong ito. Matapat pa ring sinunod ni Chen Ao ang utos, malamig na sinabi, ang kanyang kamahalan ay nasa isang pribadong lugar at hindi malayang humarap sa mga hamon. Hindi nagpakita ng gulat ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Walang pakialam na sinabi niya, kung hindi siya lalabas, ako na lang ang hahanap sa kanya. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang paa at naglakad patungo sa loob ng teritoryo ng totem, hindi pinansin si Chen Ao. Ang mayabang na ugali ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay lubos na nagpagalit kay Chen Ao. Gumalaw ang kanyang figure, direktang hamarang sa harap ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi umimik ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Isang palad ang lumabas na parang multo, direktang tumama kay Chen Ao. Putok. Direktang binaliwala ng palad na ito ang Divine King domain ni Chen Ao, at tumama ito sa dibdib niya. Power. Agad na samuka si Chen Ao ng dugo, at lumipad palabas ng paalang ang kanyang katawan. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mga makapangyarihang angkan ng dragon. Habang ang mga ekspertong dumating upang hamanin si Mateo ay pawang nagpakita ng ekspresyon ng pagkatuwa sa kasawian ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay dumating na ang isang matigas na karakter. Kahit para sa Asher Dragon Clan, ang kagustuhang makitungo sa lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay malamang sapat na para mabulunan, hindi ba? Ang lakas talaga ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito. Ang palad na iyon ngayon lang ay walang kapantay na kakaiba. Wala ni isa sa kanila ang talagang malinaw na nakakita kung paano umatake ang kabilang panig. 1180. Haha, ang ganda. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Turuan mo siya ng magandang leksyon. Si Mateo ay isang pasang takot. Pumunta kami para hamanin siya, at hindi man lang siya nang ahas na magpakita ng mukha. Dahil dito, mabubunyag ang tunay niyang anyo, hindi ba? Hoy, ano ang pangalan mo? Ang lakas mo ay napakalakas. Sa tingin ko, ikaw ang dapat na papasok sa 10 dakilang banal na hari. Ang mga taong ito ay patuloy na hinaharangan sa labas ni Chen Ao. Sa kanilang mga puso ang pagiging malungkot. Nang makitang binubugbog si Chen Ao hanggang sa dumura ito ng dugo sa oras na ito, bawat isa sa kanila ay nagsimulang magsaya sa kasawian ng iba. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay natuwa rin sa kanyang sarili nang makita niyang natatanggap niya ang papuri ng lahat. Sa loob ng mahigit 2,000 taon ng pag-unlad, ang 10 dakilang banal na hari ay naging simbolo na ng kabanalan sa puso ng mga martial artist ng banal na kaharian. Sila ang idolo ng bawat martial artist at ang layunin din na pinagsisikapan ng bawat martial artist. Dahil ang 10 dakilang banal na hari ang tunay na pinakamataas na antas ng banal na kaharian. Natural lang na nandito ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito, at hangad din niyang sumikat. Yuri Carter, walang pakialam na bigkas ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang sarili niyang pangalan, na may kilos ng isang eksperto. Ang pangalang ito, natural lang na walang nakarinig nito noon. Pero naniniwala siya na simula ngayon, ang pangalang ito ay makikilala na ng buong banal na kaharian. Ang 10 dakilang banal na hari ay wala nang iba pa kundi ito. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, nagkataon lamang na nakakuha si Yuri ng mana ng banal na daw at pumasok sa isang lihim na paglilinang upang maglinang mula noon. Sino ang mag-aakala na sa sandaling lumabas siya sa pag-iisa, ay nabalitaan niya ang tungkol sa isang kaguluhan na ginawa ni Mateo at pagpasok sa 10 dakilang banal na hari.
Agad niyang napagtanto na dumating na ang pagkakataon niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Hanggat natalo niya si Mateo, natural na magkakaroon siya ng mga kwalipikasyon para palitan si Mateo, at maging isa sa 10 dakilang banal na hari. Kaya naman, dumating siya. Gusto rin bang makaabala ang mga katulad mo? Tinignan siya ni Yuri ng may pag-aalinlangan at malamig na sinabi. Ang buong proseso ng palad na ito ay walang kapantay na kakaiba mula simula hanggang katapusan. Imposibleng mag-ingat si Chen Ao. Ngunit dahil minamaliit siya ng isang hambog na batang lalaki, halos sumabog na ang dibdib ni Chen Ao. Makikipaglaban si Lolo Ao sa iyo. Nagngingit-ngit si Chen Ao. Ang kapangyarihan ng kanyang banal na King Domain ay bumukas ng lubusan, sumugod patungo kay Yuri. Sino ang mag-aakala na si Yuri ay lubos na nagpapakumbaba kay Chen Ao at sinabi ng may mapangot siyang tingin, iniligtas ka na namin sa kamatayan ngayon lang. Dahil ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, palalayasin ka na nitong Carter na ito. Pagkatapos magsalita, muling lumitaw ang kakaibang palad ni Yuri. Nanliit ang mga mata ni Chen Ao. Isang pakiramdam ng napakalaking panganib ang bumalot sa kanyang puso. Ang palmang ito ay talagang isang nakamamatay na palma. Gusto sanang iwasan ito ngunit parang anino na nakasunod ang palad ni Yuri. Hindi talaga ito maiiwasan. Ganito na lang ba katagal? Naisip ni Chen Ao nang walang magawa. Hindi rin niya inakala na matapos muling makita ang liwanag ng araw, ang lakas ng martial artist na ito ng Divine Realm ay talagang napakalakas na sa ganitong antas. Isang taong bigla na lang lumitaw, hindi na siya ang makakatapat. Mukhang masyadong matagal siyang napigilan ng 20,000 taon na ito. Nakita ni Yuri ang ekspresyon ni Chen Ao na sumusuko na sa kapalan, ngunit hindi siya nagpakita ng kahit kaunting bahid ng paghinto. Ang pagpatay ng mga tao para magkaroon ng kapangyarihan, ito ang nasa isip niya ngayon. Ngunit sa oras na ito, isang pag-agos ng intensyong pumatay ang biglang bumalot sa kanya. Ang mukha ni Yuri, na napagtanto ang panganib ay nagbago, ang kanyang figure ay biglang umatras. Nang tumingin siyang muli, mayroon ng isa pang binata sa tabi ni Chen Ao. Kasalukuyang nakatingin sa kanya ang binata, bahagyang lumilitaw ang intensyong pumatay. Nang makita si Mateo, natulala si Yuri. Di nagtagal, isang galit mula sa kahihiyan ang bumalot sa kanyang puso. Sa totoo lang, tinakot siya at umatras ng isang kabataang nasa 8th level daw profound. Kumunot ang noo ni Mateo habang nakatingin kay Chen Ao, at biglang gumalaw na parang kidlat, tinatapik ang katawan nito. Power! Dumura si Chen Ao ng isang subo ng namuong dugo, agad na naging mas mapula ang kanyang kutis. Napakasama ng palm art mo. Siya ba ang nanakit sa iyo? Tanong ni Mateo. Dahan daw ang tumango si Chen Ao, pagkatapos ay yumuko at yumuko kay Mateo. Nang makita ang mga kilos ni Mateo, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yuri. Hindi lamang ang kanyang sining sa palad ay walang kapantay ang lalim, mayroon pa itong nakatagong puwersa, na hindi mahahalata na nakakasakit sa mga tao. Mahigit 1,000 taon siyang nag-isip bago nagkaroon ng paunang pag-unawa sa batas na ito ng banal na daw. Hindi niya inaasahan na hindi lang basta-basta naintindihan ni Mateo sa isang sulyap, kundi nalutas pa niya ito ng walang kahirap-hirap. Sino ka, bata? Para manggahas na makialam sa usapin nitong si Carter. Malamig na tiningnan ni Yuri si Mateo at sinabi. Hindi mo man lang ako nakikilala at talagang nang-ahas kang lumapit at huminin ako. Tunay ngang walang takot ang mga ignorante. Malamig na sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Yuri, at gulat na sinabi niya, ikaw si Mateo. Nabalitaan kong ikaw ay nasa ikapitong antas ng Dao Profound pa lamang. Hindi ko inakalang napakabilis mong nakalusot. Pero hindi pinansin ni Mateo ang kanyang pagkagulat at masungit na sinabi, tara na. Bago pa magbago ang isip ko. Malinaw na ang Yuri na ito ay isang taong nakakuha ng pamana ng banal na Dao. Malapit nang sumiklab ang krisis sa lahi ng mga demonyo, ang gayong tao ay maituturing na isang talento. Kaya naman, kahit na napukaw na ni Mateo ang kanyang balak na pumatay, hindi pa rin siya gumawa ng hakbang para pumatay. Kiniliti si Yuri nang marinig iyon. Kahit hindi siya nagtagal, hindi pa rin siya isang baguhang nilalang. Paano siya matatakot sa isang hatol mula kay Mateo?
Hahaha, bata, inaamin kong medyo naiiba ka. Pero sa pagsali sa ranggo ng 10 dakilang banal na hari, hindi ka pa sapat na kwalipikado. Ang isang ikawalong antas na Dao Profound ay talagang nakapasok sa ranggo ng 10 dakilang banal na hari, biro lang ito. Biglang tumawa ng malakas si Yuri. Ang mga salita ni Yuri ay nagpatawa ng walang humpay sa mga henyong iyon. Haha, oo, ang 8th level Dao Profound ay hindi nga Divine King. Ang manggahas na ideklara bilang isa sa 10 dakilang Divine King, talagang walang hiya. Isang maliit na ikawalong antas na Dao Profound ang talagang nang-ahas na takutin si Brother Carter, wala talagang ideya sa kamatayan o panganib. Matagal ko nang sinabi yan, ang lalaking ito ay talagang hindi nararapat sa reputasyon niya. Kahit na malakas ang isang 8th level Dao Profound, gaano pa kaya siya kalakas? Pero ayaw ni Mateo na pakialaman ang mga pangungutya na ito. Tiningnan niya si Yuri nang walang pakialam at biglang sinabi, binigyan ka na ng batang Panginoon na ito ng pagkakataon. Magbigay. Isang salita pa lang ang nasabi ni Yuri at nawala na sa paningin niya ang figure ni Mateo. Biglang tumunog ang mga alarm bell. Pero, huli na ang lahat. Arg! Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Naputol ang palso ni Yuri. Malamig na tiningnan ni Mateo si Yuri at sinabing, dapat kang matuwa na maayos si Chen Ao. Kung hindi, hindi magiging ganito kasimple ang isang kamay. Nasasaktan si Yuri hanggang sa pinagpawisan siya ng husto, at mabilis na bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang palso. Ang kanyang palso ay naputol ng isang banal na artifact. Ang pagnanais na pigilan ang pagdurugo ay hindi ganoon kadali. At saka, gusto niyo akong hamanin, oo naman. Pero kailangan yung maging handa sa kamatayan. Dama ko ang tingin ni Mateo sa mga henyong iyon. Ang grupo ng mga orihinal na walang kapantay na maingay na henyo ay lubos na tahimik sa oras na ito. Ngayon lang, wala ni isa sa kanila ang malinaw na nakakita kung paano umatake si Mateo. Isang kisap na lang, at nawala na ang kamay ni Yuri. Ang mga ganitong paraan ay sadyang nakapangangilabot sa pandinig. Kailangang malaman ng isa na malubhang na sugatan ni Yuri ang Peak Void Mystic Chen Ao gamit ang isang palad niya ngayon lang. Pero kahit isang galaw ay hindi nakayanan ni Yuri sa harap ni Mateo. Nagtinginan ang lahat sa paligid, nagtitinginan, lahat ay hindi alam kung ano ang gagawin. Sa pagkakataong ito lang nila nalaman na ang pagiging mapabilang ni Mateo sa listahan ng 10 dakilang banal na hari ay hindi isang hindi nararapat na reputasyon. Heaven Surmounting Divine King, tunay ngang makapangyarihan. Ang sining na ito ng mas malawak na teleportasyon, marahil ay ang Void Distance Divine King lamang ang makakapantay sa Divine Realm, tama ba? Sa sandaling iyon, isang masayang boses ang narinig. Sa kawalan, isang batang figure ang dahan-daang lumabas. Nang makita ang pagdating, kumunot ang noo ni Mateo. Huho, ako si Hermes. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para humingi ng gabay mula sa Heaven Surmounting Divine King, nakangiting sabi ng binata habang magkahawak ang mga kamay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.